Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1751 hanggang 1770. Kabanata 1751. Tanong ni Thomas, ibig sabihin ba nito ay kinikilala mo si Thea bilang ang dakilang Grandmaster? Tumango ang Thunder King. Oo, sinabi ni Thomas, kung gayon, ayon sa naunang kasunduan, mula ngayon, dapat sundin ng lahat ang utos ng ating dakilang Grandmaster. Tumango ang Thunder King at nagsabi, kilalanin ko siya at susundin ko ang kanyang utos, ngunit sa ekspedisyon lamang na ito upang patayin ang dragon. Iyon ang magiging lawak ng aking pagpapasakop sa kanyang utos. Sige, tumango si Thomas, iyon ay higit pa sa sapat. Sa pagdaragdag ng mga sikiko, nadobol ang kanilang inaasahang tagumpay sa pagpatay sa dragon. Tumingin si Thomas kay Thea at sinabing, Thea, ikaw na ang mag-utos ngayon. Ako, kumunat ang noo ni Thea. Anong sasabihin ko sa kanila? Sinabi ni Thomas, susunod kami sa iyong mga tagubilin kung paano patayin ang dragon. Ikaw na ang bahala sa susunod naming hakbang. Walang ideya si Thea kung ano ang gagawin. Wala siyang alam tungkol sa mga dragon. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi niya, paano kung magtipon muna tayo sa Kensington at talakayin ang bagay na ito doon? Maginhawang matatagpuan ang Kensington malapit sa karagatan. Upang maglakbay sa isla, kailangan nilang maglakbay sa pamamagitan ng cruise ship mula sa Kensington. Sa makatuwid, nagpasya si Thea na magkita-kita muna ang lahat sa Kensington. Agad na humakbang si Sky at malakas na inihayag, naglabas ng utos ang ating dakilang Grandmaster. Magkita-kita muna ang lahat sa Kensington para talakayin ang planong pagpatay sa dragon. Hanggat papatayin natin ang dragon, lahat ay magkakaroon ng immortalidad. Naiintindihan. Gagawin namin ang utos ng aming Great Grandmaster. Umalis tayo sa Kensington. Sa sandaling iyon, ang omniscient deity ay ngumiti mula sa malayo matapos makita ang eksenang ito at sinabi, hindi ko inaasahan na ang isang tao mula sa ibang bansa ay nakaligtas ng higit sa 1,000 taon. Dahil siya ay nabuhay ng ganoon katagal, tiyak na naabot niya ang 9 na ranggo. Kung hindi, imposibleng matalo si James sa kanya. Kailangan kong hanapin ang aking sarili, bulong ng omniscient deity. Nagpasya siyang magtungo sa isla upang tingnan ito bago magsimulang magtungo doon ang iba. Nais niyang makita mismo ang lakas ng kakaibang lalaki na nagsagawa ng martial arts sa ibang bansa sa loob ng mahigit 1,000 taon. Ang mga sinaunang martial artists sa Mount Ludes ay sunod-sunod na umalis. Umalis si Thea kasama si Thomas. Habang nasa daan, tinanong ni Thea, Sir Caden, ano ang susunod mong plano? Matagal nang alam ni Thea na plano ni Thomas na patayin ang dragon. Sa mismong kadahilanang ito, ilang dekada na niyang itinatakda ang planong ito. Kahit na ang pagpatay sa Spirit Turtle ay isang pasimula lamang sa pagpatay sa dragon. Sir Caden, dahil ang espiritong pagong ay isa rin sa 4 na banal na hayop, bakit ang dugo ng dragon ay nagpapahintulot sa isa na maging immortal, ngunit ang dugo ng espiritong pagong ay walang katulad na epekto? Pabulong na tanong ni Thea sa kanyang puso. Ipinaliwanag ni Thomas, totoong ang espiritong pagong ay isa sa 4 na banal na hayop. Gayunpaman, ito ang pinakamahina sa kanila. Ang dragon ay pinakamalakas, sinundan ng phoenix, pagkatapos ay ang kilin. Nasa huling lugar ang Spirit Turtle. Kung ang dugo ng phoenix o kilin ay may kakayahang magbigay ng isang immortalidad, hindi ko alam. Sigurado akong kaya ng dugo ng dragon na gawin iyon. Higit pa rito, may mga immortal na nabubuhay sa mundong ito. Isinasantabi ang iba, may alam akong nagtatago sa blood race. Bukod dito, naging mataimtim ang ekspresyon ni Thomas. Mayroon ding isa sa Sol, ang omniscient deity. Ang immortal ng blood race ay natatakot sa immortal ni Sol, kaya naman hindi siya nang ahas na ipakita ang kanyang mukha. Matamang nakikinig si Thea. Nang marinig niya ito, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga ng malalim.
Ang immortalidad ay isang mapang-akit na pag-asa. Kung gayon, ano ang iyong follow-up na plano? Saglit na nag-isip si Thomas at sinabing, syempre, papunta ito sa isla para katayin ang dragon. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang malakas lamang ang dapat pumunta. Ang mga hindi pa nakapasok sa ika-8 ranggo ay hindi dapat isama sa misyon. Kung hindi, lalakad sila patungo sa kanilang kamatayan. Bukod pa rito, plano kong kumuha din ng ilang mga high-tech na armas. Ang mga pag-atake mula sa ilang malalakas, high-tech na armas ay maihahambing sa isang buong lakas na suntok ng isang martial artist sa Skyward Stairway's 9th rank. Tanong ni Thea, kailan tayo aalis? Hindi kailangang magmadali, maaari nating pag-usapan ito sa Kensington. Sige, tumango si Thea. Hindi siya interesadong patayin ang dragon. Ang kanyang pag-aalala ay suriin kung buhay pa ba si James o hindi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1752. Ang komperensya ng martial community sa Mount Ludes ay matagumpay na natapos. Noong una, gusto ni Sky na samantalahin ang pagkakataong maging Great Grandmaster ng martial community. Gayunpaman, ang mga seikiko ni Miranya ay lumitaw ng hindi inaasahan, at pinili niyang huwag kumilos upang ipakita ang kanyang lakas. Sa huli, si Thea ang naging Great Grandmaster. Hindi nasiyahan si Sky sa kinalabasan. Pagkaalis ng lahat, umupo si Sky sa gitna ng mga guho at malungkot na humitit ng sigarilyo. Biglang lumapit ang isang lalaking nakasuot ng pulang maskara. Naramdaman ni Sky ang papalapit na tao at agad na tumayo. Guro, tiningnan siya ni Sky ng may paggalang. Hindi siya malinaw tungkol sa pagkakakilanlan ng kanyang guro. Hindi pa nakita ni Sky ang hitsura ng kanyang guro at ang alam lamang niya ay malakas ang kanyang guro at tinuruan siya ng mga kakaibang martial art techniques. Kahit na ang langit-defying Great Law of Engravings ay ipinakilala sa kanya ng kanyang guro. Tumingin kay Sky ang nakamaskara na omniscient deity at sinabing, "Ma'am, anong mali? Bad mood ka." With a disappointed face, Sky replied, "I've worked so hard but ended up just set up things up for Thea." Inaliw siya ng omniscient deity, na nagsasabing, "Huwag mo itong pag-isipang mabuti. Ito ay pansamantala lamang. Kapag nakuha mo na ang dugo ng dragon at naging immortal, ang iyong buhay ay tatagal ng walang hanggan. Magkakaroon ka ng mahabang panahon upang mabuhay. Sa ganoong walang katapusang oras sa mundo, ang pagiging pinakadakilang martial artist sa mundong ito ay magiging isang piraso ng cake." Tama ka, guro, naiintindihan ko. Tumingin ang omniscient deity kay Sky at sinabing, "Sa ekspedisyong ito sa ibang bansa, ayaw kong may makabalik ng buhay. Naiintindihan mo ba?" Nagtataka namang tumingin si Sky sa nakamaskara na omniscient deity. Sumagot ang omniscient deity, "Dapat mong maunawaan na ang sinumang taong naiwang buhay ay nangangahulugang higit pang mga immortal. Magiging banta sila sa iyong pangarap na maging pinakadakila sa mundong ito." Naiintindihan. Tumango si Sky. "Ibigay mo sa akin ang mapa sa isla." Sige. Agad na inilabas ni Sky ang kanyang telepono at ipinakita ang mapa na kinunan niya ng larawan mula kay James hanggang sa omniscient deity. Ang omniscient deity ay tumingin at kabisado ito kaagad. Tapos, tumalikod na siya para umalis. Pagkatapos umalis sa Mount Ludes, tumungo siya sa Kensington at palihim na sumakay sa isang helicopter patungo sa isla na mag-isa. Gusto niyang makilala ang malakas na lalaking ito na nakatago sa ibayong dagat. Samantala, kasama ni James ang misteryoso at kakaibang Wilbur nitong mga nakaraang araw. Habang si Wilbur ay hindi baliw, siya ay malinis ang ulo at madaling kausap. Ibinahagi niya ang kanyang kaalaman sa Lunar at Terra Art kasama si James. Nitong mga nakaraang araw, maraming napag-usapan si James kay Wilbur. "Sa tingin ko ay maaaring mali ang iyong pag-unawa dito." Sumulat si James sa lupa. Kapag nililinang ang Lunar at Terra Art, maaaring linangin ng isa ang dalawang uri ng enerhiya, ang Terra Energy at ang Lunar Energy. Ang mga ito ay dalawang komplementaryong stream ng true energy na mahusay na gumagana ng magkasama. Nag-shortcut ka, na naging dahilan upang ang lunar energy sa iyong katawan ay maging mas nangingibabaw, na nagreresulta sa iyong katawan na hindi kayang linangin ang Terra Energy. Ganun ba? Matapos basahin ang sinaunang script na isinulat ni James sa lupa, sumulat din si Wilbur sa lupa. "Ano ang naiintindihan mo dito?" Sumulat muli si James sa lupa.
Ang lunar at terra ay kumakatawan sa sky energy at ground energy, na tumutugma sa yin at yang energy ng katawan. Ang langit ay kinakatawan ng yang, at ang lupa ay kinakatawan ni yang. Kailangang maabot ng dalawa ang balanse. Nagsimulang magsulat si James sa lupa, ibinahagi ang kanyang kaalaman. Matapos itong makita, umiling si Wilbur at muling nagsulat. Hindi maaaring tama iyon. Nagsanay ako ayon sa pamamaraan ng paglilinang, at walang dapat na mali. Napaisip si James. Tiningnan niya ang paraan ng paglilinang na nakatala sa pader na bato at pinag-isipan ito ng seryoso. Mayroon akong true 9 ordeals energy sa aking katawan ngayon. Ang pagsasama-sama ng lahat ng siyam na stream ng enerhiya ay magiging true heavenly energy. Sa aking pag-unawa, na-cultivate ko na ang yang energy, lunar energy, at sky energy ngunit kulang ako sa yin energy, terra energy, at earth energy. Buti sana kung nandito si Thea. Hindi maiwasan ni James na mamiss si Thea. Ang nilinang na true demonic breath. Kung si Thea ay hindi nawala ang kanyang mga alaala at cultivation base, maaari niyang pag-usapan ang mga problema sa martial art na ito kay Thea. Sa oras na napagtanto niya ito, nanirahan siya sa isla ng mahabang panahon. Ilang araw nang maaga umalis si Sky. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1753. Kung ang lahat ay naaayon sa plano, malapit nang manguna si Sky sa isang taliba sa isla upang patayin ang dragon. Nitong mga nakaraang araw, nakikipag-chat si James kay Wilbur at natuklasan niyang may dragon nga talaga sa isla. Ang buntot ng dragon ay naputol mahigit 1,300 taon na ang nakalilipas, ngunit ito ay buhay pa rin at nagtatago sa Dragon's Abyss. Sa paglipas ng mga taon, ilang beses nang nakita ni Wilbur ang dragon. Ito ay lilito lamang sa hating gabi. Sa bawat oras na ito ay lumitaw, ang presensya nito ay nagpaulan ng tsunami. Si James ay gumugol ng mahabang panahon habang nagmumuni-muni at nagtapos sa lunar at terra art, pati na rin ang iba pang makapangyarihang mga diskarte sa martial art na naitala sa pader na bato, ay kailangang sirain. Ang mga pamamaraan na nakadetalye sa dingding ay naglalaman ng hindi maisip na lakas. Kung ang isang taong may malisyosong intensyon tulad ni Sky ay nakakuha ng impormasyong ito at matagumpay na nasanay sa paglilinang, siya ay magiging banta sa mga ordinaryong tao sa lahat ng dako. Sumulat si James sa lupa at ipinahayag ang kanyang mga saloobin. Agad namang hindi naaprubahan ni Wilbur. Sumulat siya sa lupa. Iyan ay hindi katanggap-tanggap. Hindi mabilang na mga tao ang nakagawa ng kaparehong conclusion gaya mo sa buong taon, na naging sanhi ng pagkawala ng maraming malalakas na diskarte sa martial art. Kung ginawa ko ang gusto mong gawin ilang taon na ang nakararaan, hindi mo na makikita ang ganoong kalalim na pamamaraan at pamamaraan ng paglilinang. Sumulat si James. Kahit na may punto ka, kung ang mga taong may malisyosong intensyon ay nahawakan ito ay magiging isang sakuna para sa mundong ito. Maraming regular na tao ang nabubuhay sa mundong ito. Kailangan kong sirain ito alang-alang sa kanilang kaligtasan. Saglit na pinag-isipan ni Wilbur ang mga salita ni James at nakita niyang may makatwirang punto siya. Muli siyang nagsulat sa lupa. Wag na. Gawin mo ang gusto mo. Salamat. Pagkatapos makakuha ng pahintulot, isinulat ni James ang kanyang salita ng pasasalamat sa lupa. Pagkatapos, nirepaso muli ni James ang paraan ng pagtatanim sa dingding. Paulit-ulit niyang binasa ang martial art techniques at cultivation method para maisaulo ang mga ito. Matapos suriin ito ng isang beses upang matiyak na natatandaan niya ng tama ang lahat, inilabas ni James ang Primordial Dragon Blade. Swoosh! Isang malakas na sword energy ang lumabas mula sa Primordial Dragon Blade. Nagsimulang gumuho ang kuweba. Mabilis na tumakas si Wilbur mula sa kuweba. Mabilis ding lumabas ng kuweba si James bago ito bumagsak. Huff! Huminga ng malalim si Wilbur. Pagkatapos, isang stream ng enerhiya ang dumaloy mula sa kanyang mga daliri at nagsulat sa lupa. Nakakalungkot ang isa pang makapangyarihang paraan ng paglilinang at ang ilang maskat-anji tanging mga diskarte sa martial art ay hindi na umiral. Sumulat si James. Hindi pa sila tumitigil sa pag-iral. Ikaw at ako ay kabisado ito sa puso. Kung hindi natin ito kabisado bago tayo mamatay, maaari nating itala ito sa isang manual at ipasa ito sa sino mang nakatakdang tumanggap nito. Totoo. Sumulat muli si Wilbur. Nga pala, nasaan ang dragon?
Sumulat si James sa lupa. Alam niyang nasa kailaliman ang dragon, ngunit hindi niya alam ang eksaktong lokasyon nito. Matapos basahin ang mga salita ni James, itinuro ni Wilbur ang malalim na tubig at nagsulat. Papayo ko sa iyo na huwag isipin ang pagpatay sa dragon. Ang buntot nito ay pinutol mahigit 1,300 taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, ito pa rin ang pinuno ng 4 na banal na hayop. Hindi ito magiging ganoon kadaling haharapin. Sumagot si James, hindi ako kikilos ng padalos-dalos. Haha, biglang may tumawa mula sa malayo. Sino nandyan? Mabilis na nagbantay si James at nakatingin sa malayo. Isang figure ang lumitaw sa isang bangin. Nakasuot ng puting roba ang taong iyon at may pulang maskara sa mukha. Ang omniscient deity ang sumugod. Sa isang iglap, nawala ang tao mula sa bangin at mabilis na lumipad sa bangin, na humarap kay James at Wilbur sa isang iglap. Napakabilis ng kanyang bilis kaya hindi na nagkaroon ng oras si James para mag-react. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1754. Ang omniscient deity ay kasing bilis ng kidlat. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong makapag-react si James bago pa man lumitaw sa harapan niya ang omniscient deity. Napaatras siya ng ilang hakbang dahil sa gulat. Pinandilatan ni Wilbur ang hindi inanyayahang panauhin na may mataimtim na ekspresyon. Ibinuka niya ang kanyang mga labi at bamulong ng ilang kakaibang salita. Matandang Ignobarian. Nang marinig ito, nagulat ang omniscient deity. Naunawaan kaagad ng omniscient deity ang pinagmulan ni Wilbur, isang Ignobar martial artist mula sa 1,000 taon na ang nakalipas. Bilang isang taong nabuhay ng halos 2,000 taon, ang omniscient deity ay bihasa sa mga wika mula sa buong mundo, at kabilang dito ang ilang sinaunang wika. Gayunpaman, wala siyang sinabi kay Wilbur. Ang mga mata ng omniscient deity ay nakadikit kay James. Nabalitaan na namatay si James, ngunit siya ay buhay at maayos sa isla. Tinitigan ni James ang omniscient deity na nakasuot ng pulang maskara, at nagtanong, "Sino ka? Anong nandito ka?" Ha? Ang omniscient deity ay tumawa at sinabi, "Hindi mo kailangang malaman kung sino ako, wala ako dito para sa'yo, nandito ako para sa kanya." Habang nagsasalita, tinuro niya si Wilbur. Pagkatapos, nagsimula siyang magsalita sa isang sinaunang wika at biglang gumawa ng kilos na nag-aanyaya kay Wilbur na salakayin siya. Naunawaan ni Wilbur na dumating ang hindi inanyayang bisita upang hamanin siya. Kaya, sinenyasan niya si James na umatras. Habang nasa likod niya ang kanyang mga kamay, diretsyong tumingin si Wilbur sa omniscient deity. Naunawaan ni James ang intensyon ni Wilbur at mabilis na umatras. Tumingin si Wilbur sa omniscient deity at sinabing, sumagot ang omniscient deity. Si James na nakatayo sa malapit, natulala sa eksena. Nakasama niya si Wilbur nitong mga nakaraang araw at narinig siyang nagsalita sa Old Ignobarian. Bagamat medyo naiintindihan niya ito, limitado lang ito sa simpleng pagbati. Kaya, ganap na hindi nagawa ni James maintindihan ang kanilang usapan. Matapos magpalitan ng ilang salita ang dalawa, umalis na sila sa isang kisap mata. Mabilis na nawala ang dalawa sa paningin ni James, kaya agad niya itong sinundan. Nakarating siya sa dalampasigan. Nakatayo si Wilbur sa isang bato na may taas na 100 metro. Nakasuot siya ng mga damit na hinabi mula sa mga baging ng puno at ang kanyang katawan ay natatakpan ng buhok, ginagawa siyang kamukha ng chimpanzee. Samantala, nakatayo sa tubig ang omniscient deity. Bagamat hinahampas siya ng mga alon, tila hindi siya hinahawakan ng mga ito. Lumapit si James sa malapit at pinagmasdan silang dalawa. Sa sandaling iyon, isang napakalakas na enerhiya ang bumangon mula sa katawan ng omniscient deity. Ang kanyang enerhiya ay naging sanhi ng pagbagsak ng mga alon sa kanyang likuran sa kabilang direksyon. Tumayo si Wilbur sa isang mataas na bato. Biglang, ang omniscient deity ay mabilis na sumugod kay Wilbur. Gumalaw siya na parang may mantikang kidlat. Napakabilis ng omniscient deity kaya hindi malinaw na makita ni James ang kanyang mga galaw. Sa isang kisap mata, siya ay nagpakita sa harap ni Wilbur, itinaas ang kanyang kamay, at itinutok ang kanyang palad kay Wilbur. Nanginginig ang katawan ni Wilbur. Ang malakas na pag-atake ng palad ay bumagsak sa batong may taas na 100 metro. Ang bato ay agad na nawasak, na naging isang tumpok ng mga durog na bato. Samantala,
Isang malalim na hukay ang lumitaw sa lupa. Anong nakakatakot na kapangyarihan? Nawalan ng imek si James sa kanilang away. Ang isang simpleng galaw ay naglalaman na ng mapanirang lakas sa likod nito. Sa sandaling iyon, sinisingil ni Wilbur. Mabilis din siyang gumagalaw, at ang kanyang palm technique ay isa na hindi pa nakikita ni James. Habang tinutulak niya ang kanyang palad pasulong, nabuo ang maraming illusory palms. Itinaas ng nakamaskara na omniscient deity ang kanyang kamay at tumawag ng malakas na puwersa sa kanyang palad. Pagkatapos, lumitaw siya sa likod ni Wilbur at inihagis ang kanyang kamao pasulong. Sa isang pag-atake, nagsimulang dumagundong ang kalangitan. Ang matinding puwersa ay nagdulot ng tsunami. Isang nakakasilaw na puting liwanag ang sumabog mula sa katawan ni Wilbur at mabilis na nagtipon sa kanyang likuran, na bumubuo ng isang malakas na kalasag at ipinagtanggol siya mula sa suntok ng omniscient deity. Creak. Kahit na si James ay nakatayo sa malayo sa labanan, nakarinig siya ng isang malinaw na langit-ngit na tunog. Hindi nalabanan ng True Energy Shield ni Wilbur ang pag-atake ng omniscient deity. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1755. Mabilis na umatras si Wilbur, at may tumulo na dugo sa gilid ng kanyang labi. Ag! Sigaw niya. Habang sumisigaw siya, lumutang sa ere ang mahaba niyang itim na buhok, at ang maitim niyang mga mata ay naging pulang-pula. Isang energy deviation. Sa di kalayuan, si James ay nagpakawala ng nakakakilabot na hininga matapos makita ang eksenang ito. Alam niya kung gaano katikat si Wilbur sa panahon ng energy deviation. Sa ilalim ng epekto ng energy deviation, natalo siya ni Wilbur hanggang sa puntong hindi na siya makalaban. Ang omniscient ay tumingin sa kanya, at isang mahinang ngiti ang lumitaw sa ilalim ng maskara. Mukhang hindi pa rin niya naaalis ang mga negatibong epekto na dala ng dugo ng dragon. Bagaman siya ay immortal, hindi niya maaaring payagan ang kanyang sarili na ma-provoke o makaramdam ng negatibong emosyon. Kung hindi, mawawala ang lahat ng pangangatwiran niya at mapupunta sa pagkabaliw. Alam ng omniscient na tataas ang lakas ni Wilbur pagkatapos pumasok sa kanyang berserk state. Ito talaga ang gusto niya. Ang kanyang buong paglalakbay ay magiging walang kabuluhan kung ang lakas ni Wilbur ay tulad lamang ng kanyang ipinakita noon. Sword, umuungal si Wilbur. Isang salita lang ang naisigaw niya. Parang solin ang pagbigkas ng salitang ito. Habang umaalingaw-ngaw ang kanyang boses, isang espada ang lumabas mula sa isang bato at tumakas mula sa kalaliman ng dragon sa loob ng makapal na kagubatan sa di kalayuan. Nakita ni James ang isang sword light na sumusugod sa kalangitan mula sa malayo, pagkatapos ay sumugod sila patungo sa nakabukang palad ni Wilbur. Sa wakas, malinaw na nakita ni James ang espada sa kamay ni Wilbur. Ito ay isang mahabang espada. Ang talim ay puti, at mga 3 metro ang haba, na kumikinang na may nakasisilaw na puting liwanag. Agad na ipinakita ni Wilbur ang kanyang nakakatakot na espada gamit ang kanyang espada. Sinugod niya ang omniscient deity, tinutukan ang kanyang ulo. Bahagyang itinagilid ng omniscient deity ang kanyang ulo para makaiwas sa welga. Pagkatapos, bigla niyang itinaas ang kanyang kamay para hampasin ang pulso ni Wilbur. Gayunpaman, nagawang iwasan ito ni Wilbur at iikot ang kanyang espada, na tinutukan muli ang ulo ng omniscient deity. Ang omniscient deity ay isang mahusay na tao. Kaya, siya ay sapat na matapang upang subukang saluhin ang mahabang espada. Ang kanyang 5 daliri ay yumuko upang bumuo ng isang kuko at lumikha ng isang malakas na puwersa sa kanyang palad, na nagpapahintulot sa kanya na puwersahang humawak sa dulo ng espada. Sa sandaling iyon, mabilis na binawi ni Wilbur ang kanyang espada. Matinding labanan ang nangyari sa dalawa. Sa isang maikling sandali, nagpalitan sila ng 12-dosenang mga galaw. Nabighani si James sa mabilis nilang galaw. Ang mga pamamaraan ng espada ni Wilbur ay hindi pangkaraniwan. Gayunpaman, ang omniscient deity ay maaaring humadlang sa kanila gamit ang kanyang mga kamay at nagpatuloy. Counterattack, dumagundong, bang! Ang mga malalaking bato sa paligid ng dagat ay patuloy na nabasag ng kanilang kakilakilabot na puwersa. Ang napakalaking shockwaves ay tumawid sa dagat at nagdulot ng tsunami. Napakalaki. Alon tungkol sa ilang metro hanggang mahigit 10 metro hik ay patuloy na bumagsak sa baybayin.
Nanlamig ang dugo ni James habang pinapanood ang laban. Akala niya ay medyo makapangyarihan na siya at ipinapalagay niya na siya ang nasa ibabaw ng pyramid ng martial artist. Gayunpaman, nang makitang naglalaban si Wilbur at ang nakamaskara na omniscient deity, napagtanto niya kung gaano siya kaina. Sa dalawang ito, kahit sino sa kanila ay madaling supilan siya sa labanan. Nagliliyab na palaspas, sa di kalayuan, sumigaw ang nakamaskara na omniscient deity. Sa pagsigaw niya, mabilis niyang ibinato ang kanyang mga kamao sa hangin. Dose-dosenang mga ilusyong kamao ang bumaba mula sa langit, humahanggos patungo kay Wilbur. Itinaas ni Wilbur ang kanyang espada sa hangin, at isang matikas na sword energy ang lumaban. Umaatake ang kamao, pinapakalat sila. Gayunpaman, ang mga pag-atake ng kamao ay patuloy na nahulog mula sa langit, at maging si James ay hindi nagtitiwala sa pagharang sa bawat isa. Patuloy na winawagayway ni Wilbur ang kanyang espada. Sa bawat oras na inilabas niya ang kanyang espada, isang pagsabog ng sword. Ang enerhiya ay dadaloy pasulong upang matugunan ang mabangis na pag-atake ng kamao. Dumagundong, nanginginig ang lupa, maging ang langit ay tila naapektuhan sa nakakatakot na puwersa ng mga pagsabog. Mula sa malayo, tila malabo ang kalangitan, at ang paligid ay tila bahagyang baluktot. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1756, natulala si James. Sa kabila noon, mataman pa rin niyang pinanood ang laban. Ang dalawang taong ito ay mga nangungunang martial artist, kaya ang pag-aaral ng isang bagay mula sa kanilang labanan ay makikinabang sa kanya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Sa sandaling iyon, ang katawan ni Wilbur ay sumugod sa kanyang kalaban ng napakabilis at lumitaw sa itaas ng omniscient deity. Kaagad pagkatapos, ang kanyang katawan at ang espada ay nakahanay ng patayo at bumulusok patungo sa omniscient deity. Mabilis na inasahan ng omniscient deity ang pag-atake, itinaas ang kanyang kamay, at hahawakan na sana ng kanyang mga daliri ang espada. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang nagbago si Wilbur sa kanyang pinagdaanan. Ano? Nakita ni James ang ilang banayad na pahiwatig na tumutukoy dito. Ito ang Heaven and Earth Sword Art. Isa ito sa mga martial art technique na naitala sa pader na bato. Ang Heaven and Earth Sword Art ay isang top-notch sword technique. Hindi inaasahan ng omniscient deity ang biglaang pagbabago ni Wilbur at hindi siya nakapag-react sa oras. Bago pa siya makapag-react ay tinusok na siya ng espada. Sinubukan niyang umiwas ngunit huli na ang lahat. Nataman ang kanyang braso na nag-iwan ng duguan at bumubulusok na sugat. Haha, tumawa ang omniscient deity. Umalangaw-ngaw ang tawa niya sa buong lugar. Tuwang-tuwa ang mukha sa ilalim ng kanyang maskara. Napakaraming taon na ang nakalipas. Walang nagawang pumatay sa kanya. Ngayon, sa wakas ay may kayang manakit sa kanya. Kumukulo ang dugo niya. Nakahanap na naman ng excitement ang malungkot niyang puso. Malakas si Wilbur para saktan siya. Sa wakas ay isang karapat-dapat na kalaban na kaya niyang dalhin ang lahat ng kanyang lakas upang labanan. Bata, pahiram sa akin ng iyong espada. Ibinuka ng omniscient deity ang kanyang bibig at hinarap si James ng mahinang boses. Sa sandaling marinig siya ni James, ang omniscient deity ay nagpakita na sa kanyang harapan. Bago pa man siya makasagot, inabot na ng omniscient deity at inagaw ang primordial dragon blade sa kanyang kamay. Hindi makapaniwala si James. Inagaw ng omniscient deity ang kanyang espada, at hindi nagawang tumanggi si James. Gaano kalakas ang taong ito? Inilabas ng omniscient deity ang primordial dragon blade. Biglang, isang nakakatakot na puwersa ang bumulwak mula sa primordial dragon blade. Naramdaman ng omniscient deity ang nasusunog na sensasyon sa kanyang palad, na halos naging dahilan ng pagbitaw niya sa espada at itapon ito palayo. Damn it, sumirit siya. Kumalma ka. Ipinatawag niya ang kanyang true energy at ginamit ito para sa pilitang supilan ang primordial dragon blade resistance. Ang espada ay kumikinang na may nakasisilaw na gintong liwanag at naglabas ng mas malakas na enerhiya. Kahit na ang omniscient deity ay halos hindi makalaban sa puwersa. Napakakahanga-hangang espada. Ang omniscient deity ay namangha. Habang nabigla, mabilis niyang pinakilos ang kanyang true energy, na damaloy sa primordial dragon blade upang pigilan ang enerhiya ng espada.
Pilit niyang itinaas ang Primordial Dragon Blade at sinugod si Wilbur sa di kalayuan. Nakatingin lang si James na walang magawa. Kahit si Sky ay hindi na-control ang Primordial Dragon Blade. Gayunpaman, kahit papaano ay makokontrol ito ng lalaking nakamaskara. Hindi mabilang ang mga katanungan sa kanyang puso. Sino ang taong ito? Solin ang kausap niya, so malamang taga-Sol siya. Mayroon bang ganoong kalakas na tao sa loob ni Sol? Sinubukan ni James na hulaan ang pagkakakilanlan ng misteryosong lalaki, ngunit dahil nakasuot ito ng maskara, hindi malinaw na makita ni James ang kanyang mukha. Dahil dito, hindi kailanman pinaghinalaan ni James ang taong ito ang pinuno ng Jade Sect. Ang Omniscient Deity ay humawak sa Primordial Dragon Blade at nagpakita ng isang set ng mabangis na mga diskarte sa espada. Ito ay kakaiba ngunit malakas. Inihagis niya ang espada, dahilan para gumuho ang mga bundok at bumitak ang lupa mismo. Bagamat ginagamit ni Wilbur ang Heaven and Earth Sword Art, napaatras siya at hindi tuloy-tuloy na nakaiwas sa mga pag-atake. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1757. Pinanood ni James ang labanan mula sa malayo. Ang matinding labanan ay tumagal ng mahigit 3 oras. Sa nakalipas na 3 oras, parehong nagpakita ang Omniscient Deity at Wilbur ng maraming kakaibang diskarte sa espada na hindi pa nakita ni James noon. Laking inspirasyon ni James sa kanyang nakita. Bagamat nakita niya ang First Sword Art sa King Quavon's Mausoleum, ang mga kinakailangan para sa pagsasanay ng sword technique ay lubhang mahigpit. Halos hindi niya naabot ang mga kinakailangan para matutunan ito. Matapos mapanood ang laban ng dalawa, naabot niya ang isang bagong pagkakaunawa sa First Sword Art. Makalipas ang 3 oras, beats, isang kislap ng sword light ang tumama sa kalangitan. Ang Omniscient Deity ay tumakbo patungo kay Wilbur gamit ang Primordial Dragon Blade at idiniin ang espada sa leeg ni Wilbur. Gayunpaman, hindi nalampasan ng Omniscient Deity ang puntong iyon. Mabilis niyang binawi ang Primordial Dragon Blade at inihagis kay James. Mabilis itong hinawakan ni James. Ang Omniscient Deity ay nakatayo sa ibabaw ng dagat habang nasa likod niya ang kanyang mga kamay. Napatingin siya kay Wilbur na wala pa ring galit. Sa likod ng maskara, nanatili siyang kalmado habang sinasabi niya. Hindi maintindihan ni James ang sinaunang wikang sinasalita niya. Sa sandaling iyon, unti-unting bumalik sa katinoan si Wilbur. Magulo ang kanyang buhok, at nagtamo siya ng maraming sugat. May sugat din sa likod niya na dumudugo pa. Mabilis siyang kumilos para pigilan ang pagdurugo. Tumingin si Wilbur sa Omniscient Deity at malamig na nagtanong. Sinabi ng Omniscient Deity. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, ang Omniscient Deity ay tumalikod at agad na nawala sa paningin ni Wilbur at James. Pagkaalis ng Omniscient Deity, si Wilbur ay nagsuot ng solemne na ekspresyon habang dahan-daang naglakad patungo sa dalampasigan. Agad na naglakad si James papunta sa kanya at nagsulat sa buhangin sa dalampasigan. Sino iyon? Ano ang pinag-usapan ninyong dalawa? Marahang umiling si Wilbur, iniunat ang kanyang kamay, at gumamit ng kaunting lakas upang tumugon sa buhangin. Hindi ko alam kung sino siya. Sinabi niya sa akin na pinatay niya ang kilin at nakuha ang dugo at core nito. Siya ay isang 9th rank Grandmaster. Marahil, maaaring pumasok pa siya sa isang ranggo na kahit ako ay hindi alam. Mula nang magsanay ako ng Atraxia technique na itinuro mo sa akin, maaari kong mapanatili ang isang bahagi ng aking katinoan sa panahon ng isang paglihis ng enerhiya. Masasabi kong hindi siya gumagamit ng buong lakas sa aming laban. Samantala, lahat ako ay lumalabas sa labanan. Para sa kanya, parang laro lang. Sa buong laban, nagpigil siya. Nagkaroon siya ng ilang pagkakataon na patayin ako ngunit hindi niya ginamit ang mga iyon. Pagkatapos ng lahat, sinabi niya sa akin na malakas ako at hiniling na ipagpatuloy ko ang pagsisikap. Isa pa, sabi niya hahanapin niya ako para sa isa pang laban balang araw at hindi ko siya dapat pabayaan sa susunod para magkaroon siya ng nakakakilig na laban. Nang makita ang mga salitang isinulat ni Wilbur, tumingin si James sa malayong abot tanaw. Sino ba ang lalaking iyon? Mayroon bang nakakatakot na martial artist na nagtatago sa loob ng teritoryo ni Sol? Ang mundong ito ay siguradong puno ng mga nakatagong misteryo. Pinatay niya ang kilin at nakuha ang dugo at core nito. Nakakabaliw iyon. Hindi napigilan ni James ang bamantong hininga.
Sinabi ni Wilbur na maaari niyang malampasan ang ika-9 na ranggo at pumasok sa isang hindi pa naganap na kaharian. Mayroon bang ibang ranggo na lampas sa ika-9 na ranggo? Naguguluhan si James. Ang ika-9 na ranggo ba ay hindi ang rurok ng martial arts? Gayunpaman, pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, nadama ni James na ito ay may katuturan. Walang hangganan ang martial arts. Ang katotohanan na ito ay walang uliran ay hindi katulad ng hindi umiiral. Kung kahit na ang mga gawa-gawang nilalang tulad ng mga dragon at phoenix ay umiral, kung gayon ang ika-10 o ika-11 ranggo ay walang alinlangan na umiiral. Sa pag-iisip ng mga ito, huminga ng malalim si James. Sa Kensington, sa Villa ng mga Kalahan, isang araw na ang nakalipas mula nang bumalik si Thea. Nakipaglaban siya sa Thunder King sa Mount Ludes, at ang kanyang braso ay nasugatan sa labanan. Pagkatapos bumalik sa Kensington, ginamo ni Thomas ang kanyang sugat. Binalot niya ng gauze ang braso niya. Dahil mayroon siyang malakas na true energy, ang mga kakayahan sa pagbawi ng kanyang katawan ay malakas din, kaya halos gumaling na ang pinsala sa kanyang braso. Nanatili din si Thomas sa Villa ng mga Kalahan. Alam ng mga Kalahan na si Thomas ang lolo ni James. Dahil dito, iginalang nila siya ng may malaking paggalang. Sa sandaling iyon, nakaupo sina Thea at Thomas sa sala ng Villa pagkatapos na umalis ang iba sa bahay. Tumingin si Thomas kay Thea at nagtanong, "Thea, mayroon ka bang plano o iniisip kung paano patayin ang dragon?" Nang marinig ito, napakunot ang noo ni Thea. Wala siyang balak na patayin ang dragon. Ang layunin niya ay hanapin si James at alamin kung patay na siya o buhay. Gayunpaman, si Thomas ay lolo ni James, na nangangahulugang siya rin ang kanyang lolo. Nangangahulugan ito na hindi niya maaaring tumanggi ng tahasan ang kanyang kagustuhan. Pagkatapos mag-isip tungkol dito ng ilang sandali, sumagot siya, "Wala akong ideya, lolo." "May plano ka ba? Sabihin mo sa akin kung gagawin mo, at sasabihin ko ang utos." "Kumusta ka na? Ayos ka lang ba?" Tiningnan niya ang nasugatan na si Wilbur at nagsulat sa lupa. "Mayroon akong ilang kaalaman sa medisina. Bumalik muna tayo sa Dragon Abyss. Hahanap ako ng mga halamang gamot at ibenta ang mga sugat para sa iyo mamaya." Sumulat si Wilbur sa lupa. "Ma'am, okay." Pagkatapos, sabay na umalis ang dalawa sa dalampasigan at nagtungo sa Dragon's Abyss. Matapos suriin ni James ang mga pinsala ni Wilbur, lumabas siya upang maghanap ng mga halamang gamot. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1758. Nag-isip sandali si Thomas at sinabing, "Ito ang iniisip ko. Magdadala kami ng mga Grandmaster sa ika-8 ranggo. Gayon din, maaari kang pumunta sa rehiyon ng militar upang makita kung maaari kang humiram ng ilang mga high-tech na armas mula sa Blythe King." Natatakot ako na hindi iyon gagana. Agad namang tumanggi si Thea at sinabing, "I'm not close with the Blythe King. Paano niya tayo papahiram ng mga high-tech na armas?" Muli, pinaikit ni Thomas ang kanyang mga mata sa pag-iisip bago sinabing, "Paano ito sa halip? Pumunta ka kay Donovan, ang pinuno ng pamilya Blythe. Ang Blythe King ay isang ordinaryong miyembro ng kanilang pamilya, kaya tiyak na susundin niya ang mga utos ni Donovan." Upang patayin ang dragon, si Thomas ay maislan sa bawat aspeto. Ang pagpatay sa espiritong pagong ay laro ng bata kumpara sa dragon. Sa pagkakataong ito, kailangang magdala ng mga high-tech na armas. Kung hindi, ang kanilang buong squad ay maaaring maalis. Sige. Hindi alam ni Thea kung paano tatanggihan si Thomas. Kaya, maaari lamang niyang tanggapin ang mga plano nito, na nagsasabing, "Kailan mo balak umalis? Pupunta ako at tanungin si Donovan tungkol dito." Hinaplos niya ang kanyang baba sa isang segundo at sinabing, "Magpapatuloy tayo sa paggawa ng ilang higit pang paghahanda at magsisimula sa susunod na Lunes." Kinuha ni Thea ang phone niya at tinignan ang screen. Miyerkules noon kaya may oras pa sila bago mag-Lunes. Nagpatuloy si Thomas, "Paano kung tipunin natin ang lahat ng martial artist na dumating sa Kensington at magsagawa ng isang detalyadong briefing?" "Okay, aayusin ko agad." Tumayo si Thea at umalis. Noong gabing iyon, hindi mabilang na mga martial artist mula sa buong mundo ang nagtipon sa Kensington Hotel. Tumayo si Thea sa stage at tumingin sa mga martial artist. Pagkatapos, sinabi niya, "Mga kapwa martial artist,
Aalis tayo sa isla sa susunod na Lunes para patayin ang dragon. Mayroon bang anumang pagtutol? Kung gayon, maaari mong ipahayag ang iyong mga alalahanin ngayon din. Tuwang-tuwa ang martial artist sa deklarasyon ni Thea. Sa wakas, papatayin na ba natin ang dragon? Makakamit natin ang immortalidad pagkatapos mamatay ang dragon. Mabubuhay tayo ng walang hanggan. Palihim na pinag-usapan ito ng maraming tao. Dahil walang anumang pagtutol, ito ay napagpasyahan. Sa susunod na linggo, Lunes, sasakay tayo ng cruise ship sa daungan at tatanggo sa dagat sa umaga. Umalangaw-ngaw ang boses ni Thea. At saka, para sa kaligtasan ng lahat, hindi namin isasama ang lahat sa misyong ito. Tanging ang mga Grandmaster sa ika-8 ranggo ang karapat-dapat na sumali sa amin. Siyempre, hindi ko pipilitin ang sino man na makibahagi sa misyon na ito sa pagpatay ng dragon. Kung ayaw mong sumama, hindi ka obligadong sumali. Kaya, para makasigurado, gusto kong tanungin kung may mga Grandmaster sa ika-8 ranggo ang ayaw sumali. Dahan-daang nilibot ng tingin ni Thea ang mga tao. Tumayo si Simon mula sa Mount Thunder Sect at sinabing, pupunta ako. Bakit hindi? Nagsalita rin si Bennett mula sa Cadence. Darating din ako. Gusto kong makita ang laban para sa sarili ko. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1759. Sumunod din si Xavier mula sa Liz. Talagang sasama ako. Gusto kong makita kung ano ang hitsura ng dragon at kung ito ba ay ayon sa sinasabi ng mga alamat. Si Tanner, na dating miyembro ng 3 pangunahing pamilya ng Gusek, ay tumayo at nagsabi, sasali ako. Nakangiting sabi ni Callan, I must go. Naniniwala akong buhay pa si James. Kailangan kong puntahan siya. Ang mastermahan ng Sylvan Sect, ang Spirit Master ng Heaven and Earth Sect, at ilang international martial artist ay nagsimulang magbahagi ng kanilang mga saloobin. Lahat sila ay nagpahayag ng pagpayag na magsimula sa paglalakbay. Sa huli, itinoon ni Thea ang kanyang mga mata kay Donovan mula sa Blithiz at naglakad patungo sa kanya. Agad na tumayo si Donovan. Hindi niya kayang kumilos ng mayabang sa harap ni Thea. Hindi lamang siya ang pinuno ng Celestial Sect, ngunit siya rin ngayon ang Great Grandmaster ng buong martial community. Siya ay kasalukuyang may hawak na napakalaking prestihiyo. Ms. Thea, bakit mo ako tinatitigan ng ganyan? Mangyaring huminto. You're making me anxious, sabi ni Donovan pagkatapos tumayo. Lumapit si Thea kay Donovan at ngumiti, Mr. Blythe, hindi mo kailangang kabahan. Gusto ko lang humingi ng kaunting pabor. Sumagot si Donovan, go ahead, Ms. Thea. Diretsyong sabi ni Thea. Nagkataon na ang mga dragon ay napakalakas. Bagamat makapangyarihang martial artist ang mga sumasali sa amin, nag-aalala pa rin ako para sa kaligtasan ng lahat. Kaya, pinag-iisipan kong magdala ng ilang high-tech na armas sa aming paglalakbay. Sa kasamaang palad, ang mga armas na ito ay nasa ilalim ng pag-aari ng bansa. Gusto kong hilingin sa iyo na kumuha ng ilang high-tech na armas mula sa Blythe King. Sumagot si Donovan na may problemang ekspresyon, Thea, sobra-sobra na yan para itanong sa akin. Kahit na kaya kong mag-utos sa Blythe King, isa pa rin siya sa 5 commander ni Sol. Bukod dito, kakailanganin mo ng higit pa sa kanyang pahintulot na mag-isa para kumuha ng mga high-tech na armas. Kakailanganin niyang magsumite ng aplikasyon na nangangailangan ng pag-aproba ng iba pang mas mataas na awtoridad. Dagdag pa, ang ating bansa ay may mahigpit na panuntunan sa paggamit ng mga high-tech na armas. Magiging sanhi ito ng malaking kaguluhan sa buong mundo kung ang balita tungkol sa pag-deploy ni Sol ng mga high-tech na armas ay lumabas. Panipi kuwit panipi, natahimik si Thea at lumingon kay Thomas. Nag-isip sandali si Thomas, pagkatapos ay lumapit kay Thea. Ulong, dahil hindi ito magawa ni Donovan, humingi ng tulong kay Henry. Ma'am, susubukan ko. Tumanggo si Thea. Dahil siya ang dakilang Grandmaster, tungkulin niyang iuwi ng ligtas ang mga taong ito. Tumanggi siyang hayaan silang mawalan ng buhay sa ibang bansa. Pagkatapos ng maikling talakayan, umalis si Thea at diretsyong nagmaneho papunta sa House of Royals. Si Henry ay nakatira sa House of Royals nitong mga nakaraang panahon. Malapit na ang petsa ng kanyang kasal, at naging abala siya sa paghahanda nito nitong mga nakaraang araw. Thea,
Nang makitang sumulpot si Thea ay agad siyang binati ni Henry ng magalang. Pagkatapos, ang kanyang mukha ay puno ng kalungkutan habang sinasabi niya, tungkol kay James, ako. Malumanay na ikan-away ni Thea ang kanyang kamay at sinabing, I'm not here to see you about James. Ano yon Thea? Sinabi ni Thea, naglakbay si James sa ibang bansa para imbestigahan ang dragon. Nga pala, biglang natauhan si Henry at gulat na nagtanong, Thea, nabawi mo na ba ang iyong mga alaala? Ma'am, ilang araw na rin ang nakalipas. Tumanggaw si Thea at nagpatuloy. Nagtungo si James sa ibang bansa para imbestigahan ang dragon, at sinabi ni Sky na isang kakaibang tao ang pumatay sa kanya. Hindi ako naniniwala na patay na si James. I'm planning to lead some people to where he was. May dalawang dahilan. Ang isa ay upang patayin ang dragon. Ang pangalawa ay ang hanapin si James. Gayunpaman, ang dragon ay makapangyarihan, at kakailanganin ko ng ilang high-tech na armas upang magamit laban dito. Maaari mo bang gamitin ang iyong awtoridad para kunin ako ng ilang armas? Ako, si Henry ay nagsusuot ng problemadong hitsura. Bagamat siya ang emperador at may malaking awtoridad, ang paggamit nito upang makakuha ng mga high-tech na armas para sa personal na paggamit ay hindi isang bagay na madaling pinatawad. Matapos mag-isip ng ilang sandali, sumagot siya, hindi ko magagarantiya na kukunin ko ang mga ito para sa iyo, ngunit maaari kong subukang tanungin ang retiradong hari tungkol dito. Bagamat bumaba na siya sa kanyang posisyon, kasalukuyan pa rin siyang tumutulong sa bagong hari. Kung sasabihin ko na para kay James iyon, malamang handang tumulong siya. Ma'am, magiging mahusay iyon. Bahagyang tumanggaw si Thea. Nga pala, gaano katagal bago ka makabalik? Malapit na kaming magpakasal ni Whitney, at umaasa kaming dalawa kayo ni James na makadalo. Bahagyang umiling si Thea at sinabing, hindi ko alam. Sa tingin ko hindi na tayo babalik sa tamang panahon. Ayos lang. Magiging masaya ako hanggat bumalik si James ng buhay. Naghihintay pa rin akong dumalo sa seremonya ng kasal mo. Tulala na napatingin si Thea sa House of Royals. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1760. Nag-flashback si Thea noong una niyang nakilala si James. Dinala siya ni James sa House of Royals at ginamo ang kanyang mga sugat. Naalala niya kung paano siya maingat na inalagaan. Kasal. Darating kaya ang araw na iyon. Bakas sa mukha ni Thea ang kalungkutan. Sabi ni Sky patay na si James. Alam niyang malamang patay na si James ngunit patuloy niyang niloloko ang sarili. Inalo siya ni Henry, Thea, tiyak na darating ang araw na iyon. Naniniwala akong hindi pa patay si James. Tiyak na buhay siya. Isa. Pinunasan ni Thea ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata at huminga ng malalim para ayusin ang kanyang iniisip. Pagkatapos, sumagot siya, pakiusap, tulungan mo akong ayusin ang usapin sa mga high-tech na armas sa lalong madaling panahon. Aalis ako sa susunod na Lunes. Ma'am, gagawin ko ang aking makakaya. Pagkatapos mag-request kay Henry, umalis na si Thea. Samantala, mabilis na umalis si Henry sa Kensington at bumalik sa kapital. Makalipas ang isang araw, nakipagkita muli si Tyrese sa prinsipe ng Orchid Mountain sa palasyo sa ilalim ng lupa sa kailaliman ng kagubatan ng Southern Plain. Pare, maraming malalaking kaganapan ang naganap kamakailan. Sinasabi ng mga chismis na patay na si James. Ano? Tinitigan ni Langston si Tyrese. Patay na siya. Oo, paliwanag ni Tyrese. It was reported by Sky. Nagtungo siya sa ibang bansa kasama si James, ngunit si Sky lamang ang bumalik mula sa paglalakbay. Sinabi ni Sky na mayroong isang tao na nanirahan ng mahigit 1,300 taon sa isang isla sa ibang bansa. Ang taong ito ay isang 9th-ranked Grandmaster, at siya ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan. Kahit papaano ay nagalit sa kanya si James at napatay bilang resulta. Kinalma ni Langston ang sarili at nagtanong, may iba pa ba? Nagpatuloy si Tyrese. Ang iba pang balita ay nasipsip ni Thea ang dugo ng Phoenix at naging mas malakas. Bagamat hindi pa niya naaabot ang ika-9 na ranggo, sa kanyang baliw na estado, ang kanyang lakas ay maaaring malampasan ang Skyward Stairway's 9th stair at makapasok sa pre-9th rank. Siya rin ay naging Great Grandmaster ng buong martial community. May isa pang bagay.
Ibig sabihin, si Thea ang manggaguna sa mga martial artist mula sa buong mundo para patayin ang dragon sa susunod na Lunes. Nang marinig ito, biglang tumayo si Langston at sinimulang iunat ang kanyang mga paa. Hindi ko inaasahan na may 9th rank Grandmaster na itatago sa ibang bansa. Ang mga bagay ay nagiging mas kawili-wili. Mukhang magkakaroon ng maraming immortal sa Sol pagkatapos mapatay ang dragon. Hindi magtatagal bago lumitaw ang higit pang 9th rank Grandmasters. Oras na para lumabas ako at magpakita. Isa. Pare, aalis ka ba sa bundok? Tuwang-tuwang sabi ni Tyrese. Ma'am. Malumanay na tumanggo si Langster at sinabing, nanirahan ako sa pag-iisa dito sa loob ng maraming taon, at medyo nalulungkot ito. Oras na para lumabas ako para makilala ang omniscient deity at ang immortal ng blood race. Huff, huminga ng malalim si Tyrese. Siguradong mabaligtad ang mundo pagkatapos umalis ang kanyang ama sa bundok. Noong ang kanyang ama ay isang prinsipe, nabigo siyang manalo sa laban para sa kapangyarihan. Kaya, nagsimula siya sa isang paglalakbay sa martial art. Bagaman lumipas ang libu-libong taon, hindi nagbago ang pangarap ng kanyang ama na maging pinuno. Matapos magtipon ang kanyang ama ng mga makapangyarihang martial artist mula sa buong mundo at handa na ibagsak ang hari ng nakaraan, natuklasan niya ang pagkakaroon ng omniscient deity. Kaya, nagkunwari siyang namatay. Sa paglipas ng mga taon, nanatili siyang nag-iisa sa loob ng bundok at bihirang lumakad sa labas. Ang labas ng mundo ay malapit nang humarap sa isang malaking bagyo ngayon na ang kanyang ama ay naghahanda na umalis sa bundok. Pare, ano ang una mong planong gawin pagkatapos umalis sa lugar na ito? Tanong ni Tyrese. Ngumiti si Langston at sinabing, natural, pupunta ako sa isla para panoorin ang mga martial artist ng henerasyong ito na papatayin ang dragon. Plano mo bang palihim na tulungan sila? Syempre hindi. Ang dugo ng dragon ay isang pambihirang kayamanan, ngunit ang dragon's essence ay mas mahalaga kaysa doon. Kung makukuha ko ang dragon essence, ang lakas ko ay aakyat sa mas mataas pa. Kung gayon, babatiin kita ng maaga. Hindi na sumagot si Langston. Habang nasa likod ang kanyang mga kamay, nilisan niya ang madilim at mamasa-masa na palasyo sa ilalim ng lupa. Lunes noon sa isang kisap mata. Nitong mga ilang araw, napakasipag ni Henry. Nakipagkita siya sa matandang hari at nakuha ang kanyang suporta para kumbansihin ang bagong hari at ilang bigwigs ng departamento ng militar. Sa huli, nakakuha siya ng ilang nakamamatay na high-tech na armas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1761. Isang cruise ship ang nakadaong nasa daungan ng Kensington bago sumikat ang araw noong Lunes. Isang grupo ng mga tao ang lumapit sa malayo. Ang nangunguna ay isang babaeng nakasuot ng itim na may mahabang itim na buhok. Siya ay nagkaroon ng isang mahusay na figure at napakarilag hitsura. Sa kanyang kamay ay isang mahabang itim na espada. Naglabas siya ng pambihirang aura. Ito ang Great Grandmaster ng buong martial community, si Thea. Kasunod niya si Thomas. Sumunod din sa likod ni Thomas ang ilan pang lalaking nakamaskara na may mahabang espada. Nasa likuran nila ang Meranian Psychics. Sumunod ay ang arsobispo ng sekta ni Paul Ares, ang unang emperador ng dugo ng lahi ng dugo, at ang hari ng werewolf. Huling nakapila ang ilang makapangyarihang martial artist kabilang sina Sky, Callan, Simon, Bennett, Tanner Davis, Xavier Lee, Donovan, Spirit Master, at Master Maha. Halos lahat ng mga kilalang makapangyarihang martial artist mula sa Sol ay naruroon. Maging ang mga 8th rank Grandmasters na hindi nagpakita noon ay sumali upang patayin ang dragon. Sumakay ang grupo sa cruise ship sa pamumuno ni Thea. Isang lalaking kayumanggi ang balat na nakasuot ng red flame na robe ang nakatayo sa deck ng barko. Si Henry iyon. Nagbigay din ang militar ng cruise ship para sa kanila. Thea. Lumapit si Henry kay Thea at sinabing, lihim na inilagay ang mga armas sa cruise ship. Pagkatapos kong ipaalam sa iyo ang ilang mahahalagang bagay na kailangan mong tandaan, bababa ako sa cruise ship. Ang lakas ko. Hindi sapat, at lalakad lang ako sa aking kamatayan kung sasama ako. Wala siyang balak na sundan ang mga ito at siya lamang ang namamahala sa pagbibigay sa kanila ng transportasyon at mga armas. Sige, tumanggo si Thea. Pagkatapos, dinala ni Henry si Thea sa armory. Ito ay isang military cruise ship.
Bagamat hindi ito kasing husay ng isang carrier ng sasakyang panghimpapawid, sapat na ito upang maisakatuparan ang iyong layunin. Ang ilang mga sundalo ay dalubhasa sa paglulunsad ng mga missile, at sakay ang mga barkong naglalayag. Gayunpaman, mangyaring tandaan na sila ay mga sundalo at hindi mga sakripisyo. Sana maibalik mo sila ng ligtas. Gagawin ko. Seryosong tumango si Thea. Matagal na rin siyang nagsanay sa hukbo. Bukod dito, sundalo rin si James. Alam niya na ang tungkulin ng isang sundalo ay protektahan ang bansa. Dahil isasama ko sila, sisiguraduhin kong babalik silang buhay. Nakahinga ng maluwag si Henry matapos marinig ang garantiya ni Thea. Pagkatapos niyang ipaliwanag ang ilang mahahalagang bagay na dapat bigyang pansin ni Thea, bumaba na siya sa cruise ship. Unti-unting humandar ang cruise ship. Sa pag-alis ng cruise ship, isang lalaki ang lumitaw sa pantalan. Mukha siyang nasa 30s ngunit may puting buhok, at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng unti-unting ekspresyon. Si Langston ang dumating sa Kensington. Hindi pa madaling araw. Nang lumipad ang cruise ship, kamandat ang katawan ni Langston, at agad siyang lumipad patungo sa barko sa di kalayuan. Siya ay nag-zoom patungo dito ng napakabilis at pagkatapos ay nakahanap ng isang lugar upang itago sa cruise ship. Samantala, nakaupo si James sa isang bato sa isla at bahagyang naiinip. Kanina pa siya nasa isla, ngunit walang ibang nagpakita maliban sa taong dumating para hamanin si Wilbur. Anong nangyayari? Napakatagal na. Bakit hindi pa dinadala ni Sky ang mga tao para katayin ang dragon? Bahagyang nag-alala si James. Sa simula, maaari niyang gugulin ang kanyang oras sa pag-aaral ng lunar at terra art at iba pang mga diskarte sa martial art. Gayunpaman, wala na siya sa mood na mag-aral ng martial art techniques. Ang lahat ng iniisip niya ay kay Thea at sa kanyang kaligtasan. Hindi niya alam na si Thea ang naging Great Grandmaster at pinamunuan niya ang pinakamakapangyarihang powerhouse sa mundo patungo sa isla sa ibang bansa. Matagal na naghintay si James sa isla, ngunit hindi nagpakita si Sky sa kahit na sinong martial artists. Ngayon, medyo natarante siya. Namiss niya si Thea, na nasa malayong lugar sa Kensington. Umupo siya sa isang bato sa tabi ng upuan at tumingin sa humahampas na alon na may bahagyang malungkot na ekspresyon. Maya-maya, bumantong hininga siya at tumayo. Talagang darating si Sky. Kahit na hindi siya, darating si Thomas. Dapat kong gamitin ang oras na ito para tingnan ang dragon. Bumalik si James sa Dragon Abyss. Si Wilbur ay nasa loob pa rin ng Dragon Abyss. Pumasok si James sa loob at nakita niya ang isang tumpok ng mga damo sa loob ng kuweba. Si Wilbur ay nakaupo sa isang lotus na posisyon sa gitna ng mga damo, at isang nakasisilaw na liwanag ang nakapaligid sa kanyang katawan. Nang makita niyang papalapit si James ay napatigil siya sa pagtatanim at tumayo. Iniunat ni James ang kanyang kamay, at isang malakas na puwersa ang nagmula sa kanyang mga daliri, na nagsusulat ng isang pangungusap sa lupa. Alam mo ba kung nasaan ang dragon? Gusto kong tingnan ang sarili ko. Tumingin si Wilbur kay James at nagsulat. Huwag mong gawin. Napakalakas ng dragon. Ito ay hindi isang bagay na ikaw o ako ay may kakayahang alisin. Isang kapahamakan ang sasapit sa atin kung abalahin natin ang pagkakatulog ng dragon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1762. Ganoon ba talaga Kate Cut? Bahagyang hindi kumbinsido si James. Isa lang itong nilalang. Kahit na hindi niya ito mapatay, hindi dapat maging problema ang pagtakas gamit ang kanyang lakas. Ito ay napakalakas. Matapos isulat ni Wilbur ang mga salitang ito, hindi niya pinansin ang kahilingan ni James. Lalong nasaran ng loob si James. Dahil ayaw pangunahan ni Wilbur, hindi na siya nag-abala pang hanapin ito. Magiging mahirap kung akitin niya ang dragon at kailangan niyang harapin ito ng mag-isa. Umupo din si James na naka-lotus position at nagsimulang mag-cultivate. Samantala, isang napakalaking cruise ship ang mabilis na sumusulong sa karagatan. Si Thea, na nakaitim na damit, ay nakaupo sa isang lotus position sa kama sa loob ng isa sa mga silid ng cruise ship. Isang itim na liwanag ang sumilay mula sa kanyang katawan, at ang matinding enerhiya ay nagsimulang dumaloy mula sa kanya. Ginamit niya ang kanyang libreng oras upang sumipsap ng enerhiya sa loob ng kanyang dugo. Ngayon, mayroon siyang dugo ng kilin, dugo ng dragon, at dugo ng phoenix sa kanyang katawan.
Ang kanyang dugo ay ganap na nag-mutate at naglalaman ng isang nakakatakot na dami ng enerhiya. Habang hinihigop iyon, medyo hindi siya mapakali. Sa kanyang isip, ang larawan ng pagkamatay ni James at ang boses nito na humihingi ng tulong ay sumasalot sa kanya. Sa sandaling iyon, gulo-gulo ang kanyang buhok, at pawis na pawis. Tumutulo ang butil ng pawis. Kanyang mga pisngi. Alam ni Thea na maaari siyang magdusa ng energy deviation at maguguluhan kung magpapatuloy siya. Kaya, bigla siyang tumigil sa paglilinang. Ginamit ni Thea ang ataraxia, at unti-unting naglaho ang mga gumugulo sa kanyang isipan. Tumayo siya, pinunasan ang pawis sa kanyang mukha, at naglakad palabas sa deck ng cruise ship na may dalang malevolent sword. Nakatayo sa kubyerta, nag-aalala siyang tumingin sa abot tanaw. James, buhay ka ba o patay na? Nangako ka sa akin na babalik ka na may dalang dugo ng dragon. Mas mabuting huwag kang mamatay sa akin. Click-clack, click-clack, click-clack. Narinig niya ang tunog ng taong naka-high heels na papalapit sa kanya. Lumingon si Thea at tinignan ang tao. Ito ay isang matangkad, maputi ang balat na babae na may mahaba, kulay kastanyas na buhok at isang pambihirang hangin na dahan-daang lumalakad patungo sa kanya. Maayos ang kanyang mga kilay, at malinaw at transparent ang kanyang mga mata. Nag-us siya ng charisma. Ang mukha niya, ang mga tampok ay mazeland, tulad ng isang maingat na sculpted na gawa ng sining, at siya ay tumingin halos walang kamali-mali. Lumapit ang babae at huminto sa harap ni Thea. Tiningnan siya ni Thea na may nakikitang kawalang kasiyahan at nagtanong, ano ang mali? Anong gusto mo? Ang babae ay walang iba kundi si Maxine. Bagamat inihayag ni Thea na mga 8th rank grandmasters lang ang karapat-dapat na sundan sila sa journey na ito, pinilit pa rin ni Maxine na pumunta dahil nag-aalala siya kay James. Wala naman. Nenas lang ako sa kwarto ko. Lumabas ako para mamasyal at hindi ko inaasahan na makakabangga din kita dito, mahinang sagot ni Maxine. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1763. Ang kanyang hiningang boses ay kaaya-aya sa pandinig, nagpapagaan sa pakiramdam. Tumabi siya kay Thea, at ginulo ng simoy ng dagat ang kanyang mahabang buhok. Iniunat ni Maxine ang kanyang mga balingkinitang daliri para ayusin ang kanyang mahabang buhok na kulay chestnut na tinatangay ng hangin. Tumingin siya sa malayo at bamantong hininga. Sana hindi ka magagalit sa akin. Hindi ako nagagalit sa iyo. Walang ekspresyon si Thea at napakakalmang sumagot. Kahit na hindi siya nagpakita ng anumang emosyon, ang kanyang tono ay napakalamig at napakalayo ng tunog. Ha! Napabuntong hininga si Maxine. Alam niyang galit si Thea sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang pakikialam ay nagdulot ng napakaraming hindi inaasahang sitwasyon. Hindi ko akalain na ganoon pala kalalim ang pagmamahal ni James sa iyo. Matapos hanapin ang isang taon para sa iyo at malaman na buhay ka nang wala ang iyong mga alaala, nilakbay niya ang malawak na karagatang ito upang siyasatin ang kinaroroonan ng dragon. Ako rin, sana buhay pa si James. Medyo pagod ako. Babalik ako sa loob para magpahinga. Tumalikod na si Thea at umalis. Ang mga salita ni Maxine tungkol sa pag-asang buhay si James ay nakatulala. Hindi napigilan ni Thea ang lungkot na namumuo sa kanyang dibdib. Nang lumingon siya, bumagsak ang malakristal na patak ng luha mula sa kanyang mga mata. Tumayo si Maxine sa deck ng barko at nagsisisi na pinanood si Thea na umalis. Ang cruise ship ay nagpatuloy sa mabilis na pagtsagang. Sa isang kisap mata, 3 araw na ang lumipas. Sa wakas ay nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Bagamat aabutin lamang ng 1 araw sa pamamagitan ng eroplano, inabot sila ng 3 buong araw sa paglalakbay sa pamamagitan ng cruise ship. Sa sandaling iyon, maraming tao ang nagtipon sa deck ng cruise ship. Nakatayo sa harap si Sky. Sinulyapan niya ang maraming isla sa harapan nila at tuwang-tuwang sinabi, "Nandyan na. Isla iyon doon." Bumaba kami ni James sa eroplano sa islang iyon. Lumapag doon ang eroplano, at pinili naming magtungo sa isla kung saan matatagpuan ang Dragon's Abyss sakay ng bangka. Ang cruise ship ay dahan-daang dumaong at huminto sa isa sa mga baybayin ng isla. Nagtipon ang mga tao at nagsimulang pag-usapan ang kanilang plano. Sabi ni Thea, dito dadaong ang cruise ship. Maliban kung talagang kinakailangan, ipinagbabawal na makuha. Kahit saan malapit sa Dragon's Abyss,
At hindi rin tayo gagamit ng mga nakamamatay na high-tech na armas. Dadalhin namin ang mga bangka na magagamit sa cruise ship sa Dragon's Abyss. Any objections? Tinignan ni Thea ang mga tao. Hindi. Sabay-sabay na nagsalita ang lahat. Mabuti. Nagpatuloy si Thea. Sana lahat ay magtulungan para patayin ang dragon pagdating ng panahon. Matapos itong mamatay, lahat ay makakakuha ng pantay na bahagi ng mga samsam. Sana ay hindi ito mauwi sa labanang naganap noong sinubukan ng lahat na agawin ang kaibuturan ng Spirit Turtle. Walang tumutol, dahil ang paghahati-hati ng mga samsam ay ang pinakamahusay na resulta. Sa huli, ang bawat isa ay kailangang umasa sa kanilang sariling lakas upang makabawi sa kanilang sariling bahagi ng mga samsam na hindi hinati ng pantay. Pagkatapos ng maikling talakayan, sumakay ang lahat sa mga bangkang lulan sa cruise ship, at nagtungo sa isla kung saan matatagpuan ang Dragon's Abyss. Ang mga bangka ay medyo maliit, at ang bawat isa ay maaaring tumanggap lamang ng 3 hanggang 4 na tao. Nasa iisang bangka sina Thea at Thomas. Habang papunta sa Dragon's Abyss, kinawayan siya ni Thomas, "Thea, you're too naive." Bagamat mukhang nakikinig sila sa iyo ngayon, magbabago ang lahat sa sandaling patay na ang dragon. Ang lahat ay hindi may iwasang mapapasok sa matinding labanan sa mga samsam. Alam na alam ni Thea iyon. Gayunpaman, bilang kanilang pinuno, dapat niyang tiyakin ang kanilang ligtas na pagbabalik anuman ang mangyari. Tumingin siya kay Thomas at nagsusumamong sinabi, "Lolo, hindi ko makokontrol ang iba, ngunit sana ay huwag mong saktan ang sinuman dahil sa mga samsam ng dragon." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1764. Alam ni Thea na ang mga martial artist na ito na kasama niya sa isla ay may sariling motibo at tinitingnan ang mga samsam ng dragon. Ayaw niyang makakita ng away. Plano niyang iuwi ng ligtas ang lahat. Gayunpaman, wala siyang magagawa kung ang mga bagay ay lumampas sa kanyang kakayahan na hawakan ang mga ito. Napatingin si Thomas kay Thea. Nang makita ang kaawa-awang hitsura nito, nakaramdam siya ng simpatiya sa kanya. Napabuntong hininga siya. "Thea, masyado ka pang walang muwang. Kapag isinantibi ang lahat, hindi ipagpaliban ka ni Sky at ng Thunder King. Sinusunod nila ang iyong mga utos ngayon para lang patayin ang dragon. Kapag patay na ang dragon, kikilos sila." Natahimik si Thea nang marinig iyon. Sa ngayon, wala siyang pakialam sa mga gawain ng sinaunang martial world. Siya lamang ang nagmamalasakit upang matiyak na ang mga sundalo sa cruise ship ay makakauwi ng buhay at sa isang piraso. Tulad ng para sa mga sinaunang martial artist na nagpasyang makipag-away para sa dugo ng dragon, wala itong kinalaman. Kanya, wala na siyang sinabi pa. Nagpatuloy ang bangka sa mabilis nitong takbo. Samantala, si James ay nakaupo sa tabi ng isang bato malapit sa baybayin sa isla na may kapirasong dayami sa kanyang bibig habang pinagmamasdan ang paghampas ng mga alon. Maya-maya, may ilang bangkang lumitaw sa di kalayuan. Tuwang-tuwa siyang tumayo at bumulalas, parating na sila. Dumating na sila sa wakas. Pagkaraan ng saglit na pagsasaya, sa huli ay kumalma siya. Wala siyang ideya kung sino ang mga tao sa bangka. Walang sinasabi kung talagang mapapabagsak nila ang dragon, at walang sino man ang makapaghuhula kung magkakaroon ng labanan sa mga samsam ng dragon. Mabilis na tumalikod si James at nakipagkita kay Wilbur. Sumulat siya sa lupa. Darating ang mga tao, marami sila. Malamang na nandito sila para patayin ang dragon. Magtago muna tayo. Nang makita ang mga salitang isinulat ni James, agad na tumayo si Wilbur at nagsimulang magsulat sa lupa. "Ikaw ba?" "Sigurado. Sigurado ako." Hindi nag-aksaya ng oras si Wilbur at mabilis na umalis sa lugar. Sumunod naman si James sa likod niya. Nagtago muna ang dalawa bago makarating sa isla ang mga bangka. Hindi nagtagal, dumaong ang mga bangka. Sunod-sunod na bumaba sa bangka ang mga martial artist. Bumaba si Thea sa bangka at pinagmasdan ang paligid. Nasa location sila kung saan kinunan ni Sky ang video ni James na nahulog sa dagat. Lumingon siya at tumingin kay Sky sa likod niya, nagtatanong, "Saan mo nakilala ang kakaiba at mabalahibong lalaki?" "Sa Dragon Abyss sa bundok na iyon sa unahan," turo ni Sky sa harap nila. Tumalikod na si Thea at aalis na sana sa direksyong tinuro ni Sky. Mabilis na humakbang si Thomas sa kanyang harapan at hinaranggan ang kanyang dinadaanan, sinabing,
Anong ginagawa mo, Thea? Sinusubukan mo bang patayin ang lahat? Hahanapin ko si James. Hahanapin ko ang mabalahibong lalaking iyon at tatanungin ko siya. Sigaw ni Thea. Hindi siya pumunta sa isla para patayin ang dragon kundi para hanapin si James. Pangungumbinsi ni Thomas. Thea, kailangan mo munang kumalma. Dahil nandito na tayo, dapat tingnan muna natin ang lugar. Kung walang ingat kang kikilos, aalertuhan mo lang siya. Maging si James ay hindi makalaban sa kanya, kaya ang taong ito ay dapat na isang 9th rank Grandmaster. Kailangan nating magpatuloy sa isang plano. Hindi ako natatakot, malakas na sagot ni Thea. Siya ay tumanggi na maging dahilan. Si James lang ang umiikot sa isip niya. Hawak ang malevolent sword, mabilis siyang sumugod. Ang babaeng ito, sinundan ni Thomas ang walang magawang ekspresyon. Ang grupo ng mga martial artist ay hindi natakot sa 9th rank Grandmaster. Ano ang isang 9th rank martial artist laban sa 12 ng mga ito? Gaano man kalakas, ang partido na may mas malaking bilang ay lalabas na matagumpay. Dito natipon ang mga nangungunang powerhouse sa mundo. Magkasama, maaari pa nilang talunin ang dalawang 9th rank Grandmasters. Mabilis na sumulong si Thea at hindi nagtagal ay lumitaw sa Dragon's Abyss. Sinundan siya ni Sky at tinuro ang daan para sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1765. Pumasok sila sa bangin, ngunit wala itong laman. Matapos maghanap sa paligid sa bangin, wala silang makitang sinuman. Samantala, nakatayo sina James at Wilbur sa isang bato sa isang bangin, pinapanood silang naghahanap sa kailaliman. Thea. Nakita ni James si Thea. Nang makita si Thea na nangunguna sa koponan, natarante si James. Bumulong siya, anong nangyayari? Bakit nandito si Thea? Hindi ba siya nawala ang kanyang mga alaala at cultivation base? Bakit niya isinali ang sarili niya sa gulo na ito? Matapos makita si Thea, hindi na nakabalik si James. Sa isang iglap, mabilis siyang tumalon sa bangin at napunta sa ilalim ng bangin. Samantala, nakatingin pa rin si Thea sa kalaliman. Hinanap niya kung saan-saan sa Dragon's Abyss ngunit hindi niya makita ang kakaiba, mabalahibong lalaki o si James. Dahil sa pagkabalisa ay napasigaw siya, James, nasaan ka? Lumabas ka, please, lumapit ka sa akin. Mga hikbi. Sigaw niya at napaluha. Thea. Sa pagkakataong iyon, isang boses ang nagmula sa kanyang likuran. Natigilan si Thea nang marinig ang pamilyar ngunit hindi pamilyar na boses. Lumingon siya. Isang pamilyar na figure ang nakatayo sa harapan niya. Sa takot na naghahalusinate siya, paulit-ulit na kinusat ni Thea ang kanyang mga mata. Lumakad palapit sa kanya ang figure. Thea, ikaw ba talaga yan? James, nabulunan si Thea, at mas maraming luha ang tumulo sa kanyang mga mata. Hindi siya mapakali sa kung paano siya tumingin sa iba at sumugod sa mga bisig ni James. Subs, ikaw talaga James. Ikaw talaga. Salamat sa Diyos at buhay ka pa. Niyakap din ni James si Thea. Nagulat siya pero naguguluhan din. Tinanong niya, ano ang nangyayari? Hindi ba nawala ang iyong mga alaala? Paano ka nakabawi? At saka, bakit ka nandito sa kanila? Saglit na umiyak si Thea bago niya binitawan si James. Sa dinami-dami ng taong nanonood, medyo nahiya siya at nahihiyang ibinaba ang ulo. Sa sandaling iyon, nabaling ang mata ng maraming tao kay Sky. Feeling like he was put on the spot, sinabi ni Sky, why are you all looking at me? Paano ko malalaman na siya nga? Buhay pa ba? Nakita ko siya na hinampes sa dagat gamit ang sarili kong mga mata at naisip kong patay na siya. Si Thea naman ay nagpaliwanag sa lahat ng nangyari pagkaalis ni James. Ano? Nagulat si James. Kumuha ka ba ng dugo ng kilin, dragon, at phoenix? Oo, ngumiti si Thea at mapaglarong sinabi, ayon sa mga teorya, isa na akong immortal na may walang katapusang habang buhay. Ang prinsipe ng Orchid Mountain ay nagbigay sa iyo ng dugo ng phoenix, at ang omniscient deity ay nagbigay sa iyo ng dugo ng kilin. Natigilan si James. Hindi niya inaasahan na ganito ang mangyayari pagkatapos niyang umalis. Natigilan din ang iba matapos marinig ang buod ni Thea sa mga nangyari. Ang omniscient deity ay isang immortal. Hindi pwede. Napakahusay niyang itinago kung totoo iyon. Ang prinsipe ng Orchid Mountain na buhay ay hindi kapanipaniwala.
Nagulat ang lahat sa revelasyon. Ang impormasyon ay lampas sa kanilang imahinasyon at kaalaman. Ma'am, tumanggo si Thea at same time na sinabi, totoo. Ganap na akong nakabawi ngayon. Nag-mutate ang aking dugo, at nabawi ko ang kakayahan ng aking dugo sa pagbabagong buhay. Medyo malakas ako ngayon at naging Great Grandmaster ng buong martial community. Ipinagmamalaki ni Thea ang kanyang mga nagawa kay James. Marahang hinaplos ni James ang maliit niyang ulo at nakangiting sinabi, I'm glad you're recovered. Pagbalik natin, makakahanap tayo ng isang lugar na nakatago sa labas ng mundo at iiwan ang lahat ng makamundong gawain sa likod natin. Okay, binigyan siya ni Thea ng matamis na ngiti. James, lumapit si Callan, tinapik ang balikat ni James, at sinimangutan siya. Alam kong hindi ka madaling sisipain ang balde. Masaya akong makita kang buhay at maayos. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1766. Matapos humakbang si Callan para batiin si James ay sumunod naman ang mga nakakakilala sa kanya at maging ang mga hindi pamilyar sa kanya. Ipinakita ni James ang kanyang nakakatakot na lakas sa ibang bansa nang pumunta siya sa teritoryo ng Blood Race. Bukod pa rito, nabawi ni Thea ang kanyang lakas. Ang dalawang magkasama ay hindi magagapi. Walang makakaligtas sa pag-aaway sa kanila. Hindi masakit na batiin si James at kilalanin siya. Kung mayroon man, ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang sa hinaharap. Lolo, napansin ni James si Thomas at tinawag siya nito. Ma'am. Malumanay na tumanggo si Thomas at nakangiting sumagot, natutuwa akong buhay ka. Ang pagpapanatiling buhay sa iyong sarili ay mas mahalaga kaysa sa anumang bagay. Tumingin si James kay Thea at nagtanong, nandito kayo para patayin ang dragon, tama ba? Tumanggo si Thea at sinabing, oo, nandito kami para patayin ang dragon. Ang dugo nito ay maaaring gumawa ng isang walang kamatayan. Ang mga martial artist mula sa iba't ibang panig ng mundo ay nagtipon ng may layuning ito. Sa pagkakataong ito, handa na kaming mabuti at may dala kaming mga high-tech na armas. Ilalabas natin ang mga sandata kung hindi sapat ang ating lakas para patayin ang dragon. Dahil buhay pa si James, nagbago ang isip ni Thea at ngayon ay nakatakdang patayin ang dragon. Siya ay immortal na at mabubuhay ng libu-libong taon sa pinakamababa. Samantala, mortal martial artist pa lang si James. Kahit na ang mga martial artist ay may mas mahabang buhay, ang pinakamatagal na maaari nilang mabuhay ay hanggang sa 200 taon. Sa kabila ng ika-9 na ranggo na itinuturing na immortality, kakaunti lamang ang maaaring umabot sa ranggo na ito. Ang mga nakagawa nito ay nagtagumpay lamang noong ginamit nila ang dugo ng 4 na banal na hayop. Kaya, walang makakatiyak kung ang immortalidad ay ipinagkaloob ng dugo ng 4 na banal na hayop o ng ika-9 na ranggo mismo. Para makasama si James habang buhay, nagpa siya si Thea na patayin ang dragon at tulungan din si James na maging immortal. Napatingin si James sa mga martial artist. Marami ang pamilyar na mukha, at iilan lamang ang estranghero sa kanya. Gayunpaman, nakikita niya na ang mga naglakas loob na pumatay sa dragon ay malalakas at nakatayo man lang sa ika-8 ranggo. Honey, alam mo ba kung nasaan ang dragon? Tanong ni Thea. Ang alam ko lang ay nasa islang ito talaga ang dragon. Hindi ko pa nalaman ang eksaktong lokasyon nito. Umiling si James at inilibot ang paningin sa paligid para tingnan kung sinundan siya ni Wilbur. Gayunpaman, wala nang makita si Wilbur. Bagaman hindi ko alam kung saan ito, may kilala akong nakakaalam. Sandali lang, hahanapin ko siya. Umalis si James. Natagpuan niya si Wilbur sa isang bangin sa itaas ng Dragon's Abyss. Si Wilbur ay nakaupo sa isang bato na nagtatampo. Lumapit si James at nagsulat sa lupa. Anong mali? Nabawi ni Wilbur ang kanyang katinoan at sumagot, wala lang. Medyo na-overwhelm ako ngayon. Nakatira ako dito sa loob ng maraming taon at medyo hindi ako komportable sa napakaraming tao sa islang ito. Ayokong makilala ang mga tagalabas na ito. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Wilbur ang pagsasalungat sa sitwasyon. Sa pagdating ng mga tagalabas na ito, alam niyang makakaalis na siya sa wakas. Ngunit ano ang mangyayari pagkatapos niyang umalis? Hindi siya sigurado sa kanyang kinabukasan. Sumulat si James sa lupa. Nandito sila para patayin ang dragon. Nakahanda na sila at tiyak na may baba nila ito. Maaari mong ibunyag sa akin ang kinaroroonan ng dragon.
Natural na alam ni Wilbur na ang mga taong ito ay dumating para sa dragon. Noong nakaraan, pumunta rin siya sa isla para sa dragon. Gayunpaman, ang kanyang buong pangkat ay nabura. Ma'am, dadalhin kita doon. Sumulat si Wilbur ng ilang salita sa lupa, at pagkatapos ay tumayo siya. Nanguna si James at muling nakipagkita kay Thea at sa iba pang martial artist. Nang makita ang kakaiba at mabalahibong lalaki, lahat ay nakabantay. Lalong nag-iingat si Sky sa kanya at napaatras ng ilang hakbang. Nakita niya ang nakakatakot na lakas ng taong ito na kayang daijin kahit si James. Kung ang kakaibang taong ito ay kikilos, malamang na sila ay magdaranas ng matinding casualty. Agad naman silang sinigurado ni James. Hindi mo kailangang magbantay. Napakabait na tao ni Wilbur. Sumipsap siya ng dugo ng dragon, kaya hindi niya maaaring hayaang madaig siya ng kanyang emosyon. Kung hindi, makakaranas siya ng energy deviation. Kaya niyang pangunahan ang daan patungo sa dragon. Sa sandaling nabanggit ang dragon, ang mga mukha ng lahat ay lumiwanag sa sigasig. Nanatiling tahimik si Wilbur. Hindi siya nagsasalita ng solin. Kaya kahit magsalita siya, walang makakaintindi sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1767. Tumalikod si Wilbur at nagsimulang manguna. Gayunpaman, walang nang-ahas na sundan siya. Mabilis na sabi ni James, "Let's go. Mahahanap natin ang dragon kung susundin natin siya." Sa pagtiyak ni James, nagsimulang sundan siya ng mga martial artist. Pinangunahan ni Wilbur ang mga martial artist sa kailaliman ng Dragon's Abyss. Hindi nagtagal bago sila nakarating sa baybayin malapit sa isang kipot. Itinuro niya ang makipot sa unahan at sumulat sa sinaunang script sa lupa. Ang dragon ay naninirahan sa kipot sa unahan natin. Mayroong ilang mga tao na naruroon na maaaring magbasa ng mga sinaunang script mula sa libu-libong taon na ang nakalilipas. Nang makita nila ang mga salitang isinulat ni Wilbur, natuwa sila. Sinabi ng Thunder King, "Dahil alam na natin ang lokasyon ng dragon, ano pa ang hinihintay natin? Aakitin ko ang dragon, at lahat ay maaaring umatake ng sama-sama. Natitiyak kung hindi tayo kayang kunin ang halimaw na ito ng sabay-sabay." Pagkatapos magsalita, ang Thunder King ay malapit nang sumugod sa kipot. Gayunpaman, sumugod si Thomas sa kanyang harapan at humarang sa kanyang dinadaanan, malamig na sinabing, "Kung gusto mong mamatay, huwag kalad ka rin ang lahat pababa kasama mo." Pinandilatan ng Thunder King si Thomas at sumigaw, "Ano ang ibig mong sabihin dito? Sino ka para kausapin ako ng ganyan Kesengit?" Agad na yumigting ang kapaligiran at naging hindi mapalagay. Mabilis na pumagitna sa kanila si Thea at pinawi ang tensyon. "Huwag kang kumilos ng walang ingat. Dapat pag-usapan muna natin ito." Sumagot ang Haring Kulog, "Pakakawalan ko ito dahil sa dakilang Grandmaster. Mas mabuting bigyan mo ng pansin ang kung paano mo ako kakausapin sa hinaharap o paghiwalayin kita sa ilang minuto lang." Napangiti ng mahina si Thomas at hindi sumagot. Nagtipon ang lahat at nagsimulang mag-usap kung paano akitin at patayin ang dragon. Nakatayo sa likuran, bumulong si Lina, "Captain, hindi ka walang ingat na tao." "Anong mali?" "Ha?" Ngumisi at bumulong ang Thunder King, "Isang gawa lang ang lahat." Habang nagsasalita siya, dumilim ang mukha niya. "Huwag kang lalabas lahat mamaya. Mag-save ng mas maraming lakas hanggat maaari. Pagkatapos patayin ang dragon, patayin ang lahat ng nandito. Ang dugo ng dragon ay magiging atin, at tayo ay magiging mga immortal. Sa hinaharap, tayo ang magdidikta ng mga patakaran sa mundong ito." "Naiintindihan." Tumanggo si Lina at ang iba pang psychics. Samantala, si James at ang iba ay gumagawa ng plano. Iminungkahi ng lahat na si Thea ang dapat na mag-akit sa dragon dahil siya ang Great Grandmaster. Sasang-ayon na sana si Thea, ngunit hinayla siya ni James sa likod niya at humakbang pasulong, sinabing, "Sa halip, ako na lang. Magtatrabaho din iyan. We can rest assured kung pupunta ka dahil mas malakas ka kay Thea." Tumanggo ang lahat bilang pagsang-ayon. Paalala ni Callan, "Mag-ingat ka dyan James." Sinabi rin ng Archbishop ng Polaris Sect, "Mag-ingat ka. Nakaharap kami sa isang dragon. Kahit na sa ating sama-samang lakas, maaaring hindi natin ito matagumpay na mapatay." Pinayuhan din ni Thomas, "Kung may problema ka, hindi mo kailangang pilitin.
Tumango si James. Sige, mag-iingat ako. Sa sinabi nito, umalis siya at nagtungo sa kipot sa harap nila. Naglakad siya papunta sa gitna ng kipot. Nakatayo sa ibabaw ng tubig, bigla siyang sumisid sa dagat at nawala sa paningin ng lahat. Siya ay patuloy na bumababa sa napakalalim na kipot. Matapos umabant ng mahigit 1,000 metro, hindi pa rin niya maabot ang ilalim. Kaya naman, nagpatuloy siya sa paglalim. Nang maabot niya ang halos 3,000 metro sa dagat, nakita niya ang ilang malalaking bato at nagsimulang tumingin sa paligid. Hindi nagtagal, nakahanap siya ng kuweba. Ang kuweba ay napakalaki at halos 10-10 metro ang lapad at daan-daang metro ang taas. Habang mas tumitindi ang kaguluhan sa loob ng tubig, isang malakas na agos ang hamampes sa kanya. Sa kabila ng pag-akyat sa Skyward Stairway's 9th rank, hindi niya nakayanan ang puwersa at napabuga siya, umikot-ikot sa tubig. Mabilis siyang umatras at umatras sa isang ligtas na distansya. Bagamat siya ay nasa ilalim ng dagat, ang tubig ay napakalinaw, at nakikita niya ang lahat sa kanyang harapan. Isang ulo ang nakausli sa napakalaking kuwebang bato sa kanyang harapan. Isa itong napakalaking ulo na parang kamelyo na may mga sungay na nakahilig sa itaas. Ang dragon ay mayroon ding mahabang balbas at malalaking mata na naglalabas ng pulang ilaw na parang pares ng parol. Ibinuka nito ang bibig at tumambad ang dalawang hanay ng matatalas na ngipin. Sa pagbuka nito ng bibig, isang nakakatakot na puwersa ang tumawid sa tubig, na nagdulot ng panibagong unos sa dagat. Mabilis na umatras si James, ngunit bumagsak ang pressure sa kanya, at naramdaman niya ang kirot sa kanyang katawan. Iniwaswas ni James ang Primordial Dragon Blade sa kanyang kamay. Isang sword energy ang sumabog. Mabilis itong umabant sa ulo ng dragon. Nagsimula siyang magmuni-muni. Ayon kay Wilbur, malamang na nakatago ang dragon sa kuweba sa loob ng kipot na ito. Maingat siyang lumapit sa pasukan ng kuweba. Pagkatapos, hinugot niya ang Primordial Dragon Sword at bahagyang pinitik iyon. Isang nakakatakot na sword energy ang sumambulat sa malalim na tubig at nagdulot ng tsunami. Dagandong, biglang parang may malakas na sigaw mula sa dragon. Nang makita ang kaguluhan sa kuweba sa harapan niya, alam ni James na nagising na ang dragon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1768. Pagkatapos ng isang pag-atake, mabilis na tumalikod si James at tumakas ng walang pag-aalinlangan. Ang kanyang layunin ay para lamang akitin ang dragon. Sa sandaling iyon, ang lahat ay nakatayo sa baybayin at nakatingin sa kipot. Biglang umalangaw-ngaw ang kalmadong tubig. May paggalaw. Bulalas ng isang tao. Lahat ay nakatingin sa ibabaw ng dagat. Sa ilalim ng hindi mabilang na mga titig, ang kalmadong dagat ay nagsimulang gumuho ng marahas, at nagsimulang bumuo ng malalaking alon na may taas na 10-10 metro, na bumagsak sa dalawang bangin malapit sa kipot. Ang ilang mga bato ay nahulog dahil sa malalaking alon, at sila ay bumagsak sa dagat. Ito ay, darating na. Yung dragon ba talaga? Malapit na tayong magkaroon ng matinding labanan sa dragon. Sobrang kinakabahan ako. Napabuntong hininga ang lahat. Swoosh! Sa sandaling iyon, isang figure ang lumitaw mula sa ilalim ng dagat at mabilis na lumitaw sa harap ng lahat. Okay ka lang ba? Mabilis na lumapit si Thea. Casual na pinunasan ni James ang tubig dagat sa kanyang mukha at sinabing, I'm alright. Nakita ko ang dragon. With that, lumingon siya at tumingin sa dagat. Ang dagat ay umaalog ng marahas, at ang mga alon ay bumagsak kung saan-saan. Hindi nagtagal, isang napakalaking ulo ang lumabas mula sa tubig. Dagandong. Sa sandaling lumitaw ang ulo ng dragon, nagpakawala ito ng galit na galit. Nakakabingi ang tunog, at maging ang pangwalong ranggo na mga Grandmaster na naruroon ay nakaramdam ng discomfort sa kanilang mga tainga. Ang umuungol na dragon ay bumangon mula sa tubig. Sa wakas ay nakita na ni James ang hitsura nito. Ang dragon ay mahigit 30 metro ang haba, at ang katawan nito ay humigit kumulang 7 hanggang 8 metro ang kapal. Ito ay may mga sungay na parang USA, isang ulo na parang kamelyo, mga mata na parang koneho, isang leeg na parang ahas, mga kaliskis na parang isda, mga kuko na parang agila, mga palad na parang tigre, at mga tainga na parang baka. Ang dragon ay kombinasyon ng maraming hayop. Kaya, iba't ibang mga tampok ng hayop ang makikita dito. Ang dragon ay kulang sa buntot,
kaya medyo kakaiba ang hitsura nito. Ang 30-meter long dragon ay tumalon ng 10-10 metro sa hangin. Mabilis na umatras ang lahat ng ilang daang metro ang layo nang makita ang eksenang ito. Nang makita ang napakalaking dragon, maraming tao ang napabuntong hininga. Biglang humakbang si Thea at sinabing, "Lahat, natatakot ako na hindi natin mapatay ang dragon." Ang dragon ay patron na hayop ni Sol. Bilang mga inapo ng dragon, hindi natin ito dapat patayin. Sa sandaling iyon, nakaramdam ng bahagyang panghihinayang si Thea sa kanyang pinili. Hindi na niya gustong patayin ang dragon dahil katulad ito ng nakita niya sa larawan. Gayunpaman, ang nakita niya sa larawan ay kulay gintong dilaw, at ang nasa harap niya ay kulay cyan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1769. Isang malakas na aura ang lumabas mula sa dragon. Kahit na malayo ang kinatatayuan ni Thea ay nakaramdam pa rin ito ng hininga na para bang dinudurog siya ng malaking bato. Nahirapan siyang huminga. Sisingilan. Inilabas ni Thomas ang kanyang sandata. Swoosh! Habang hinuhugot ni Thomas ang kanyang espada, isang nakasisilaw na swordlight ang bumaril sa kalangitan. Ang swordlight ay nagpakalat sa mga ulap, at ang kalangitan ay agad na lumiwanag. Ito. Maraming tao ang namamangha nang mapansin ang espadang hawak ni Thomas. Ang malignant sword. Ito ang kasumpa-sumpa na malignant sword. Hindi ko inaasahan na si Thomas ang may espada. Iyan ba talaga ang malignant sword na naitala sa kasaysayan? Bulalas ni Simon. Ang malignant sword ay isang sikat at mataas na kagalang-galang na espada na naitala sa kasaysayan. Ito ay tibak ng isang kahabag-habag na hari 1,800 taon na ang nakalilipas. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, wala nang mga talaan nito sa kasaysayan. Hinugot ni Thomas ang malignant sword at itinutok sa Cyan Dragon sa di kalayuan. Tapos, sumigaw siya, "Mga kapwa ko martial artist, naalala niyo ba kung bakit tayo pumunta dito? Nandito kami para patayin ang dragon. Ngayon na ang dragon ay nasa harapan namin, iwaray ang iyong mga sandata at patayin ang dragon. Hahatiin natin ang dugo ng dragon ng pantay-pantay, at magkakasamang magkakaroon ng immortalidad ang lahat." Umalangaw-ngaw ang boses ni Thomas. "Atake!" Sigaw din ni Sky. Sumunod naman si Sky at binunot ang kanyang espada. Kahit na ang kanyang espada ay hindi kasing sikat ni Thomas, malayo pa rin ito sa karaniwan at kumikinang ng maliwanag. Swoosh! Sunod-sunod na nagsimulang maglabas ng espada ang lahat. Sa sandaling iyon, ibinuka ng Cyan Dragon sa malayong kalangitan ang bibig nito at ibinuga ang hininga ng dragon nito. Kaagad, ang malakas na hininga ay hamampas pasulong, na naging sanhi ng malalaking alon na bumagsak at ang hangin ay umuungol. Gayunpaman, hindi natakot ang mga tao sa display. Hinawakan nila ang kanilang mga sandata at kumilos laban sa kalaban na puwersa. Sumunod si Thomas sa pinakaharap, iniindayog ang kanyang malignant sword para bumuo ng sword energies para labanan ang malakas na hangin. Ang iba ay kumalat at pinalibutan ang dragon. Lumapit si Thea kay James at hinayla siya, nasasabik na sinabi, "Mahal, hindi natin dapat patayin ang dragon." Ayaw din ni James na patayin ang dragon. Bilang isang Soulin, natural na alam niya ang alamat ng dragon, at kung paano may tradisyonal na kasabihan na sila ay mga inapo ng dragon. Ang dragon ay espiritual na simbolo ni Soulin. Gayunpaman, wala siyang magagawa para pigilan ito dahil dumating na ang mga bagay-bagay sa ganito. "Thea, I'm afraid there's no stopping it this time. Ang pagpatay sa dragon ay ang pinakamahalaga. Ang susunod nating gagawin ay umani ng mga benepisyo pagkatapos mapatay ang dragon." Matapos patayin ang dragon, walang sinasabi kung ilang makapangyarihang martial artist ang isisilang. Ang mga taong ito ay may sariling motibo, at para masupol sila, kailangan nating maging mas malakas kaysa sa kanila. Puno ng pag-aatubili ang mukha ni Thea. Sa sandaling nakita niya ang dragon, nagbago ang kanyang kalooban. Parang nakita niya ang sarili niyang kamag-anak. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng lungkot. Alam niyang walang makakapigil sa nangyari. Ang natitira para sa kanya ay tulad ng binanggit ni James ani ng mga benepisyo. Tumingin si Thea kay James at sinabing, "Honey, I heard from Sir Caden that the dragon spoils are all extraordinary." Gayunpaman,
Ang pinakamahalagang bahagi ay hindi ang dugo nito kundi ang Dragon Essence. Nagulat si James at nagtanong, ano ang Dragon Essence? Paliwanag ni Thea, para itong core ng Spirit Turtle, ngunit ang Dragon Essence ay mas kapansin-pansin kaysa sa core ng Spirit Turtle. Iba rin ang epekto. Maaaring pahusayin ng Dragon Essence ang cultivation base ng isang tao at true energy. Pagkatapos mapatay ang dragon, dapat tayong magsanib puwersa para agawin ang kakanyahan ng dragon. Hindi natin hahayaang mahulog ito sa kamay ng ibang tao. Boom! Sa sandaling iyon, isang matinding labanan ang sumiklab sa kalangitan. Maraming tao ang kinubkob ang dragon, at ang mga tao ay nag-awit ng kanilang mga espada upang ilabas ang nakakatakot na sword energies sa dragon. Ang mga pag-atake ng sword energy ay tumama sa katawan ng dragon. Gayunpaman, ang kaliskis ng dragon ay matigas, at ang kanilang mahahalagang sword energies ay hindi makapag-iwan ng kaunting gasgas dito. Sa isang maikling sandali, hindi bababa sa libu-libong sword energy ang tumama sa katawan ng dragon, ngunit ang dragon ay nanatiling hindi nasaktan. Dahil kinubkob ng mga martial artist, ang Saiyan Dragon ay nagalit. Ang dragon ay biglang sumugod at lumipad sa kalangitan patungo sa direksyon ni James. Pagkatapos, ibinaba nito ang kuko kay Thomas. Mabilis itong naiwasan ni Thomas. Hindi nakuha ng kuko ng dragon ang marka nito. Isang nakakatakot na kapangyarihan ang naiwan sa welga. Sinira ng puwersa ang isang pader ng tindahan sa kipot sa ibaba. Sa isang iglap, gumuho ang bundok, at gamulong ang mga malalaking bato sa dagat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1770. Ang dragon ay isang puwersa na dapat isaalang-alang. Ang isang suntok ay sapat na upang magdulot ng gayong mapanirang pinsala. Nabalot ng malamig na pawis si Thomas pagkatapos niyang umiwas. Kung siya ay sinaktan, siya ay pira-piraso. Sa sandaling iyon, hinawakan ni Ezekiel ang Hellfire Sword. Ang kanyang espada ay parang bola ng apoy, nagliliyab sa isang nagninangas, pulang swordlight. Sinugod niya ang dragon ng napakabilis at itinutok ang espada sa tagiliran ng dragon. Gayunpaman, bago pa siya makalapit sa dragon, lumingon ito, lumikha ng isang malaking bug zone ng hangin. Natangay ng malakas na hangin si Ezekiel at hindi mahanap ang kanyang balanse. Mabilis niyang ipinalibot ang kanyang true energy at umatras. Nagpatuloy ang matinding labanan sa langit. Wala sa mga martial artist ang gumamit ng kanilang signature martial art technique at tila sinusubok ang tubig, halos hindi naglalagay ng anumang pagsisikap sa laban. Ang bawat isa ay may parehong ideya upang mapanatili ang kanilang lakas hanggat maaari. Alam nilang magkakaroon ng matinding labanan pagkatapos patayin ang dragon. Kaya, lahat sila ay nagsisikap na iligtas ang kanilang lakas upang makipag-agawan para sa mga samsam mamaya. Nakatayo sa malayo sina Thea at James at hindi pa sumasali sa labanan. Nakatingin ang dalawa sa nagaganap na labanan. Hindi rin nakilahok si Wilbur sa labanan. Alam ni James na ang mga martial artist na ito lamang ay hindi sapat upang patayin ang dragon. Naglakad siya patungo kay Wilbur at nagsulat ng ilang salita sa lupa. Hindi ka ba sasali? Sumulat si Wilbur. Wala akong balak. Hindi ako interesado sa dugo ng dragon o sa asensya nito. Ang tanging hiling ko lang ay umalis kayo sa lalong madaling panahon pagkatapos patayin ang dragon. Ayokong magambala ang tahimik kong buhay. Sa loob ng libu-libong taon, nag-iisa si Wilbur sa islang ito. Sanay na siya sa tahimik at mapayapang araw. Ang biglaang pagsulpot ng napakaraming tao ay hindi siya komportable. Pagkatapos sumagot kay James, tumalikod na siya at umalis. Kumunat ang noo ni James. Sa grupong ito ng mga tao, si Wilbur ang pinakamalakas. Mahirap patayin ang dragon kung wala siya. Habang pinapanood ni James ang pag-alis ni Wilbur, papalapit na sa kanila ang labanan. Honey, ingat ka, sigaw ni Thea at mabilis na humarap kay James sabay hila sa kanya. Boom! Matapos makaalis ang dalawa, isang nakakatakot at mapanirang puwersa ang agad na bumangga sa dati nilang kinalalagyan. Si James, na nakatakas na ilang daang metro ang layo, ay napatingin kay Thea at napakamot sa ulo. Tapos, nakangiti niyang sabi, "Salamat, Thea. Kung nataman ako, malubha akong nasugatan kung sakaling hindi ako agad napatay." Mataimtim na tiningnan ni Thea ang labanan at sinabing, "Tama na ang tungkol dito.
Sumali tayo sa labanan. Bagamat nakaramdam ng simpatiya si Thea at ayaw niyang patayin ng iba ang dragon, wala siyang magagawa para pigilan ito dahil umuunlad na ang mga bagay hanggang ngayon. Ang tanging magagawa niya ngayon ay patayin ang dragon ng magkasama at makibahagi sa mga samsam nito upang palakasin ang kanyang lakas. Sige, tumango si James. Mabilis na tumakbo ang dalawa. Ang malevolent sword sa kamay ni Thea ay naglabas ng 100-meter-long black sword light. Beats, ang sword light ay tumawid sa kalangitan na may mapang wasak na lakas. Sa kabila ng pagiging malakas, ang dragon ay sinalakay ng maraming tao at nalilito kung paano magre-react. Masyadong mabilis ang pag-atake ni Thea, at ang 100-meter-long sword energy ay tumama sa dragon. Isang napakalaking suntok ang ginawa nito sa dragon, na nagdulot ng pagkalaglag ng ilang kaliskis sa dragon. May damaloy na dugo mula sa sugat. Haha, nasugatan ang dragon. Tulad ng inaasahan mula sa ating dakilang Grandmaster. Ang kanyang mga pag-atake ay mas malakas kaysa sa atin. Ang lahat ay nakakita ng isang sulyap ng pag-asa matapos makita na ang dragon ay nagtamo ng kaunting pinsala. Ang Thunder King ay lumutang ng 10 metro sa himpapawid sa di kalayuan. Hindi mabilang na mga kislap ng puting kidlat ang sumasayaw sa paligid niya. Tinamaan ng kidlat ang dragon. Sa bawat oras na ang dragon ay hampasin, ang puwersa ay sabog ito sa isang direksyon at pagkatapos ay sa isa pa. Dagandong. Galit na galit ang dragon. Ibinuka nito ang dagwang bibig at naglabas ng Cyan Energy Ball. Ang bola ng enerhiya ay sumingil sa Thunder King na may matinding puwersa. Kapitan, ingat! Sigaw ng ibang psychic. Ang Thunder King ay umatake mula sa malayo para makaiwas siya bago bumaril ang Cyan Energy Ball patungo kanya. Boom! Sa pag-iwas niya ay agad na sumabog ang paligid.